Manatili po tayong nakatayo pansumandali habang tayo naghahandog sa Diyos ng pasasalamat para rito. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Mahabagin at banal na Ama, Diyos, kami po'y nagagalak na Ikaw nga ay Diyos at laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Pinasasalamatan ka po namin para sa mga bagay na iyong ginawa para sa amin. Di lang po namin kayang ihayag ng mainam mula sa puso namin kung gaano namin itong pinasasalamatan. At hayan mismo na dumating ka para iligtas kami kapag kami naroon sa kagipitan. Natutunan po namin sa lahat ng mga taon na ito na nagdaan na magtiwala sa iyo at manampalataya sa iyo. At dalangin ko sa hapon na ito, Panginoon, na iyo pong ibubuhos ang iyong mga pagpapala sa mga taong narito. Nawa po'y wala ni isang tao ang nanghihina sa kalagitnaan namin sa oras na matapos na ang gawain ito. Kung meron mang isa po rito na di matuwid sa Diyos, naway ang kapangyarihan na nagbangon noon kay Jesus mula sa libingan ay pasiglahin ang kanilang mortal na mga katawan, Panginoon, at ang kanilang kaluluwa at ipanumbalik po sa iyo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Sila naman na wala pang Espiritu Santo, naway ito na po yaong maging dakilang araw na di nila malilimutan. Dahil ito na yaong araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa kanila. Iyong ipagkaloob ito, Panginoon. Patawarin ang aming mga pagkakasala. Idinadalangin din namin na iyo pong pagpalain si kapatid na Sullivan, ang magiliw at kalugod-lugod naming kaibigan, at ang kanyang pagmamalasakit sa mga tao, at ang hangarin niya na madala sila sa bawat pagkakataon na magagawa niya para tulungan sila. Dalangin ko na iyo pong pagpapalain si kapatid na Sullivan. Iyo pong pagpalain ng mga ministro sa buong bansa saan mang dako. Maibigay nawa sa kanila ang higit na kasaganaan, Panginoon. Makatayo nawa sila ng may tapang sa pulpito at maipahayag ang salita ng Diyos dahil kami namumuhay na sa pagtatapos ng mga oras ng kasaysayan ng mundong ito. Iyo lamang ipahintulot na ang iyong kabutihay lumukob sa amin sa mga panahong kagaya nito, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po. Ako nga'y nalulugod sa inyo ng mga narito sa Diyos para sa bagay na ito. Inako mismo ito ni kapatid na Sullivan. Kita nyo, sobra-sobra na po siguro itong ginawang pag-aasikaso ni kapatid na Sullivan. Kaya naman nakaantabay tayo rito para makapaganda sa gawain na ito. Nagpapasalamat kami sa iyong mismong kabutihan. At ngayon, tungkol doon sa love offering, ito'y di nyo naman kailangan gawin yun. Hindi naman na kailangan sana. Kita nyo, kaya't pinayaran na nila ang mga gastusin, yung sa hotel at yung sa pagkain, yung mga ginamit namin, at tunay na yun lang sana ang kailangan. Pero salamat po ng lubos, at ang kaloob ay mapupunta para makatulong sa pagmimisyon at maiyakay ang mga tao patungo sa Diyos. Di nga yun gagamitin na ipambibili ng kung anong sigarilyo, o kung anong whiskey, o kung anong masama. Yun nga'y mapupunta para sa mabuting bagay. At dalangin ko na ang Diyos ay ililista yun doon sa bangko nyo sa itaas, at payayabungin niyo ng makasampung libong ulit bawat dolyar o bawat makasampung sentimo o bawat makalimang sentimo na ibinibigay niyo para rito sa gawain na ito. At ngayon, nais kong pasalamatan ng United States Army para sa pagpapaunlak sa atin na magamit ang gusaling ito na makapagtipon dito na maidaw sa mga gawain ito. Tunay po na pinasasalamatan ko sila ng buong puso ko. At gaya ng pagkakaintindi ko, binanggit po ni kapatid na Sullivan na ang lahat daw ay mababayaran kagad. Di pa kami nakaranas na umalis mula sa isang syudad na may utang pa ni isang sentimo. Ano pat, ang lahat ay naasikaso sa tuwina. Yan po mismo ang tayo namin at wala ng iba. Nararapat na kung maaaring wala kang pagkautang sa kanino man, kinakailangan na tapat ka't humaharap ka talaga. At kung may pagkakautang ka sa kung kanino man, kinakailangan mong harapin sila at sabihin sa kanila na may utang ka sa kanila. Na siguro bigyan ka lamang nila ng kaunting panahon at babayaran mo yon. Kita nyo? Sa tuwina nga'y, yan ang nararapat na isa ngayang tanda ng pagiging isang Kristiyano, yung pagiging tapat. Hinaharap mo. May pagnanais ka na ipamuhay mo kung ano ang sinasalita mo. Kung di mo yun ipinamumuhay sa sarili mo, papaano maaasahan na ipamumuhay yun ng iba? Kita nyo? Kaya't kayo'y mga salita na nasusulat na nababasa ng lahat ng mga tao. Kaya nararapat lamang na kayo'y maging tapat lagi, makatarungan. Totoo. Sabihin nyo mismo ang totoo, kahit na kung minsan ay nakakasakit ito. Sabihin nyo pa rin ang totoo, ano't anuman. Dahil anumang mangyari, ay yun at yun pa rin ang sasabihin nyo sa lahat ng oras. At kung magsisinungaling kasi kayo na magpapaligoy-ligoy kayo doon ng libo-libong milya, siyang at babagsak kayo sa kasinungalingang limuli at pinasama mo lang lalo ang pangyayari. Kaya maging tapat po lamang sa tuwina
at magagawa niyo mismong yun at yun ang sasabihin niyo dahil yun ang katotohanan. Ganon din yun sa Biblia. Sabihin mo lang yun kung paanong sinabi yun ng Biblia. Huwag mong ikompromiso. Sabihin mo yun sa paraan kung paano nga ba. Kung paano ito nasusulat rito at magagawa mong ituro lang ng iyong daliri. Ito'y, sa ganon mo magagapi si Satanas. Sinabi minsan ni Satanas kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, sigit, panoorin nga natin na magpamalas ka ng isang himala. Sinasabi nila na isa ka raw tagapagpamalas ng himala. Sigit gawin mong tinapay ang mga batong ito. At sige nga tingnan natin, ikaw nga'y nagugutom. Ang sabi niya, pero nasusulat, ang tao'y di nabubuhay sa tinapay lamang. Kita niyo? Sinipin niya mismo ang salita ng Ama at ginapi ang dyablo sa mismong mga pakana nito. Kaya magagawa niyo rin ang ganong bagay na magagapi niyo ang dyablo sa mga pakana nito sa pamamagitan nitong salita ng Panginoon. Kaya ganun na lamang ang kaluguran ko kay kapatid na Sullivan sa tuwina. Isa itong pasensya na po sa pahayag na ito. Iniisip ko nga na nung likhain nila si kapatid na Sullivan ay kanyang itinapon pagkatapos yung hulmaan. Wala po kasi siyang katulad. May isa lamang na nakilala ko sa buhay ko na naalala ko si kapatid na Sullivan sa taong yon. Si E. Howard Cadell po. Di ko lang alam kung kakilala niya siya o hindi. Agaron po si kapatid na Cadell nga'y isang mainam na kalugod-lugod na taga-probinsya gaya ni kapatid na Sullivan at kapag isinusuksok nga niya yung mga kamay niya sa loob ng mga bulsa niya'y talagang nababanat ang husto yung mga suspender niya pababa. At kapag nagsasalita siya'y pistulong nakasandalang ulo at siya nga'y isang E. Howard Cadell. At kaya naman ako'y lubos na nagagalak na si kapatid na Sullivan ay isang kaibigan ko at isang kapatid sa Ebanghelyo. At dalangin ko na pagpalain siya ng Diyos at ang maliit niyang iglesia sa dako rito, ang kanyang butihing may bahay, kanyang mga mahal sa buhay, at maging sa inyo na mga iba pang mga ministro na narito, sa inyo at sa inyo pong kongregasyon, mga full gospel na mga ngaral, kaya't sa maliliit na mga technical na bagay ng kasulatan, ay marahil di tayo sang-ayon sa isa't isa. Ako man ay may di pagsang-ayon sa aking asawa sa ilang mga bagay. At alam niyo ba kung ano yon? Ang gusto niya ay apple pie at ang gusto ko na may cherry. Kaya di kami nagkakasundo. At sige po't, sasabihin ko sa inyo yung panig ko. Ang gusto ko nga'y mainam na mainit-init na piraso ng cherry pie at kaya ko pong kainin yung agad-agad at bubuhusan ng mantikilya sa ibabaw nun at pagkatapos ay bubuhusan ng pulot sa ibabaw nun. At kapatid, hayun nga't may bagay ka na riyan na talagang sulit kainin. Iniiwasan nga yun ng may bahay ko. Sa palagay ko ay yung mga calorie talaga yung iniiwasan niya. Marahil gusto niya yon. Pero alam niyo naman po ang mga kababaihan, todo iwas sila. Pumayat man sila na matutusukan mo nga sila ng aspili at aabot agad sa pinakabuto. Pero sa kabila nun, ay gusto pa rin nilang magbawas ng pagkain. Yun nga ang kalikasan nila sa palagay ko. Kaya hayan, at pero, yun ang gusto ko. Ngayon, marahil di tayo nagkakasundo sa isang bagay na yun, sa ibang bagay na may nagkakasundo tayo. Pero kita nyo, di nga tayo ganap na nagkakasundo sa tuwina. Haya't, isang bagay lang naman ang tinitingnan natin mga kapatid. Pero ang bagay na mahalaga, kumakain tayo ng pie. Yun po ang bagay na mahalaga. Unang-una sa lahat, sa bautismo ng Espiritu Santo at sa pagparito ni Kristo, at doon po sa dakilang pang-ebanghelyong simulaing turot aral ng Biblia, tunay na nakatindig tayo ng bisik sa bagay na yan. Bilang isa pong lakip-lakip na mga magkakapatid, na walang pang-denominasyong sagabal, na walang anumang humahadlang sa atin, tayo nga'y nagmamarcha patungo roon sa Kalbaryo bilang isang malaking hukbo na magkakalakip. Kung ako po'y may maipaglilingkod na tulong sa inyo, ako po'y nagagalak na gawin yan. At iyak po ako na ganon din ang sasabihin niyo sa akin. At maaaring maging tulong kayo sa akin. At may isang bagay nga na magagawa niyo na nalalaman ko. Kaya't ang ipanalangin ako na huwag akong pahintulutan ng Diyos na mapadpad sa mali. Ako, di ko talaga maatim sa puso ko na mapadpad ako sa mali. Ang gusto ko ay mapunta sa tama. Gusto ko pong gawin ang tama. Dahil napagtanto ko, gaya ng sinabi sa akin ni kapatid na Jack Moore minsan, sabi niya, kapatid na Burnham, di ko talaga nanaisin na tumayo yan sa sapatos mo. Kalakip ang lahat ng mga pinagdaanan mo doon sa araw ng paghatol. Dahil malaki ang ipananagot sa iyo ng Diyos. Sabi, dahil nagkalob siya sa iyo ng milyon-milyong mga tao sa iyong mga kamay. Ngayon, kung ako nga'y may pagkabatid na tatayo ako roon at mananagot para sa mga taong yun, kung ganon, anong uri ng ebanghelyo ang kinakailangan kong ipangaral? Anong uri ng sinseridad
Kaya't tangan-tangan ko ang kabayaran ng kanyang dugo sa aking mga kamay, at yamang nagkaloob siya sa akin ng kaloob para nalampas sa anumang anino ng pagdududa, kaya't sinumang tao na malinaw ang pag-iisip ay tunay na nababatid na ito'y nanggaling sa Diyos. At kalakip po yun, kung aakayin ko ang sinuman sa maling daan, dahil may isang partikular na grupo ang nagsabi ng ganito ganoon, tunay na sisingilin yun sa akin ng Diyos sa araw ng paghatol. Pero nung makita ko nga ang pangitay na yun, dito di pa katagalan, at narinig ko yung mga tao na napasigaw. Kaya't natanggap niyo na ba yung munting libro niyo kagabi? Yun pong Businessman's Voice. Mainam po. At sa pangitahin pong yun, sige po't balang araw ililimbag natin ang buong detalye nun. Di po kasi buo yun. Pero doon po, at nung makita yun, at nakatayo nga ako noon kung paanong nakatayo ako rito ngayon. At pinagmamasdan ko ang sarili ko na nakahiga roon sa kama, katabi ng asawa ko. At sa kabila nun, ay heto nga ako na nakatayo rito at pinagmamasdan ko ang sarili ko roon. At hayon nga roon ang mga tao na nakatayo sa palibot ng paganoon, nung sabihin ko, hahatulan din ba si Pablo sa ebanghelyo na kanyang ipinangaral? Sabi, oo. Sabi ko, ipinangaral ko ang bawat salita ng eksakto sa paraan na ginawa niya, at milyon-milyon ang sumigaw. Kami nga'y nakasindig yan. Ganun nga ang nais ko sa pagtawid ko sa dako roon, kita nyo? Gusto ko na naroon sa paraan na yon, kagaya nun, na sinabi lamang kung ano ang sinabi ni Pablo. Hindi ko nais na magdagdag ng anumang isang bagay rito, o bumawas man ng isang bagay mula rito. Kung ano lamang ang sinabi niyang Biblia, sa ganung paraan ko gustong umusad yon, kita nyo? At tunay, talagang pananatilihin mo yon, kahit ang mga denominasyon sa bawat gilid ay maglagay man ng pangharang laban dito. At mangyaring maraming beses, iniisip ng mga kapatiran na laban daw ako sa aking mga kapatid. Iba nga ang iniisip ng Diyos sa bagay na yan. Kaya't kung ano lamang ang totoo ang nasa isip niya, kita nyo? Di nga ito laban sa kapatid. Yung sistema ang nagbubunsod na tayo di maging magkakapatid. Hindi po ang salita ng Diyos ang umahadlang upang maging magkakapatid sana tayo. Yung sistema na kinaaniban natin ang umahadlang para tayo maging magkakapatid. Siya nga. Kaya, saan dapat tayo tatayo? Tumayo tayo sa salita. At ang Diyos ang bahalang magpalapit ng lahat ng mga tao patungo rito. Siya nga, sa ganoon. Huwag niyong iorganisa ito, ni gawing denominasyon nito. Panatilihin lamang na nakabatay sa Diyos at sumulong lang na sa dulo nakatingin. Manghawakan lang na mainam. Ang Diyos ang bahalang magdala ng iba pa. Napakarami pong mga bagay ang nagawa niyo para sa akin na talagang pinasasalamatan ko. Ngayon, kung mayroon akong maitutulong sa inyo, halimbawa ay makapagbigay ako sa inyo ng telang ipananalangin o kung ano, ngayon, kung maaari huwag niyo akong tanungin tungkol sa doktrina, dahil di ko po ibig na gawin yan. Maraming mga tao ang sumusulat sa akin ng mga tanong tungkol sa pagkakasal at pagdidiborsyo at kung ano-ano pa, na masasabing buhol sa iglesia. Laging ang tugon ko sa kanila, kaya't sinasabi ko, tanungin niyo ang pastor niyo. May ilan nga na sumusulat sa akin dito ng mga liham at ang sinasabi, papaano naman po yung ganito? At papaano naman po yung ganoon? Ang tugon ko nga sa liham, kaya't matatanggap niyo yun. Tanungin niyo ang pastor niyo sa mga mamunting bagay na gaya nito. Dahil kung tutuusin, siya ang inyong pastol. Siya yaong ipinadala ng Diyos para magbantay sa inyo. At maaari kasing magkasalungat kami ng pananaw sa bagay na yon. At maaaring magdulot yon ng kalituhan sa inyong iglesia. Ayaw natin ng ganoon. Hindi nga. Ang minimithi natin dito ay yung tumigil kayo sa paggawa ng mga bagay na makasalanan, mga bagay na labas sa Biblia, at sadyang sumulong lang patungo sa Diyos, kita nyo? At kung makapagdudulot ka ng kahit munti lang ng mga di pagkakaunawaan at mga bagay na katulad nun, ang iglesia po ang nagiging kawawa. Kaya mas minabuti kung ang pastor nyo ang magsaysay sa inyo ng tugon tungkol sa pagkakasal at pagdidiborsyo, at maging yung mga bagay na ganito, at yung mga bagay na ganoon, siya na po ang bahala roon. Siya po'y lingkod din ng Diyos, at sinasasangkapan na gawin yon. Naalala niyo yung mabuting Samaritanong nakasumpong doon sa lalaking sugatan? Dinala niya ang lalaki doon sa bahay panuluyan. Ang iglesia po yun. At inabutan niyong bantay doon ng 2 denaryo. At ibinilin sa bantay na kung kailangan niya ng dagdag pa ay magbabayad siya sa kanya sa pagbalik niya. Kaya may 2 denaryo ang bantay na magagawa niyang alagaan kayo ng tulad sa isang doktor kung siya nga isang tao ng Diyos. Kung siya nga isang tao ng Diyos na nakatindig sa salita ng Diyos, siya nga'y nakatanggap ng bagay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ang Espiritu at ang salita. Tama po ba? Papaano nga tayo dapat sumamba rito? Sa Espiritu at sa katotohanan, at ang salita ay ang katotohanan. Tama po ba? Ngayon, maraming salamat ng may kaluguran muli. At ngayon, ako po'y pagod na pagod, at talagang napagod ako nito pong hapon. Ayoko na talagang tumuloy pa sa kung saang hotel sa buong buhay ko. Grabe yung naging kasiyahan nila doon ng paglalasing at buong gabi talaga. Talagang kinakalampag ang mga pintot, nagsisigawan sila.
At yung mga kababaihan, nakaupo lang ako buong gabi. Ganun nga. At kaya ayaw ko nang mag-hotel pa. Mas pupunta na lang ako sa isang motel. Mas pipiliin kong kumuha na lang ng truck para doon ako matulog sa loob noon, doon sa kaparangan sa kung saan man. Mas gugustuhin kong doon na lang, kukuha ko ng told at latag na matutulugan o saan man kung saan pwede kong dalhin ang sarili ko saan man. Siya nga, talaga pong makasalanan na ang bansang ito. Di na talaga may kakatuwa. Talagang napakarupok at bulok na bulok talaga hanggang sa pinakakaibuturan. Maging dito nga sa dako rito sa inyong estado at di lang sa estadong ito, sa lahat pa ng mga dako. Dito nga, mga ilang taon pa lang ang nakalipas. Ako po'y nasa isang relihiyosong gawain dito sa estado, sa isang malaking syudad. At nung gabing yun, ay may isa pong relihiyosong grupo, isang orthodox na iglesia na naroon yung mga kabataan. Nagdaraos sila ng malakihang gawain. Di pa ako. Ako nga'y nakapunta na ng Africa at akin na ngang nakita roon yung mga voodoo-voodoo at lahat na di ko pa naririnig noon kahit kailan. At nung sumunod po na umaga, di ko nga pwedeng sabihin sa inyo ng diretsahan. Halo-halo kasi ang mga tao rito ngayon. Kaya't naroon nagkalat sa sahig. Grabing immoral na mga bagay ang ginawa nila roon. Nagkalat ang mga bote ng whiskey sa buong paligid at yung mga kabataan doon. Kapwa lalaki at babae sa isang silid buong gabi magkakasama. At nung kinaumagahan, yung Santo Padre nga'y nakaupo roon. At ayun ang mga kabataan na lumalapit sa kanya at yumuyuko sa kanya ng paganoon. Ginagamit ang pangalan ni Jesus Kristo. Ako po ba ang nababaliw? Ano ngang nangyayari sa akin? Di ko po talaga matagalan ang mga bagay na tulad noon. Kaya't may kung anong bagay na talagang lumiliglig sa akin na parang magpipira-piraso ako kapag nakakakita ako ng gaya nun. Ibig sabihin ba'y kinakatawan nun ang aking Panginoong Yesus? Inuman na immoral na kasiyahan na naroon na lahat ang kung ano-anong immoral na mga bagay na pinagagamit doon sa mga kabataang lalaki at mga kabataang babae. Nagkalat doon sa buong sahig at sa mga tapunan ng kalat at yung mga bote at, naku, grabe. Matatawag niyo bang pagiging Kristiyano yon? Hindi na nga nakapagtatakang ang sanlibutan ay nasa kalagayan na mismo na lipos na talaga ng kasalanan. Bueno, ano kayang masasabi ng makasalanan kapag titingin siya sa ganoon? Libo-libo pa man din sila. Yung mga kabataang babae nga'y lasing na di na nga sila halos makatayo at naroon pa sila sa silid buong gabi kasama yung mga kabataang lalaki at masusupungan nyo talaga doon ang pinakamahalay na biruan na maririnig nyo sa buong buhay nyo. Talagang tinakpan ko yung buong ulo ko ng mga una ng pagganito para lang sana makatulog. Kaya't doon sa palapag, naglalasingan at patakbo-takbo sila doon ng parito sa sahig ng paganoon. Mga relihiyoso po ito. Ngayon, maintindihan ko yung mga makasalanang tao na mistulabang ngayon na haya't sasabihin nila pat laro-laro lamang naman yon dito sa mga palaruan ng bowling. Kung may isa sa mga anak ko kahit papunta pa lang sa isang palaruan ng bowling, susuburin ko talaga siya saan man sa bansa. Tawagin nyo man yung laro-laro. Di po yung laro. Yun nga'y, kung gusto nyong nasa tama kayo, lumagay kayo sa tama sa Diyos. Siya nga. Nais ko pong magbasa para sa inyo ng ilang mga salita mula sa Biblia. Mahanap nyo ang ilang mga salitang ito na nais kong basahin dito bilang teksto. Mahanap ito sa 17 kabanata ng unang mga hari, unang talata. As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be... Buhay ang Panginoong Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, ayon sa aking salita. Unang mga hari, unang 17 kabanata, unang talata. Kung gusto niyo pong mapadala ako sa inyo ng telang ipinanalangin anumang oras, sulatan niyo lang ako. Ang taga-asikaso ng mga liham ko'y narito. Narito po ngayon, si kapatid na Maguire. Ilan sa mga narito nakatanggap na ng telang ipinanalangin mula sa amin. Patingin ang kamay niyo. Tumayo ka, kapatid na Jim. Gusto kong makita ka ng ikaw at ang may bahay mo rin. Ito po ang taga-asikaso ng mga liham ko at ang may bahay niya na mga nag-aasikaso, nagpapadala. Ito po ang lalaki at babae na nagpapadala sa inyo ng mga telang ipinanalangin mula sa pagtitipon. Kapwa po sila banal na mga Kristiyano. At yung boses ko, yung malugod na munting tinig na naririnig nyo sa telepono kapag tinatawagan nyo ako, yun po ang munting binibini na nakaupo rito, ang may bahay niya, ang tatay at nanay niya, at sila ay pawang mga narito ngayon kasama natin, at ang mga mahal nila sa buhay, narito po sa palibot. Kaya naman, at ayan din kilala niyo na ang taga-asikaso naman ng mga alituntunin ko sa labas, si Ginoong Mercier, kapatid na Leo Mercier. Siya po'y narito sa kung saan at si kapatid na Jean God. At kaya naman kung gusto niyo pong mapadala kami sa inyo ng telang ipinanalangin, anuman pong oras, anuman na may paglilingkod namin, may panalangin kayo sa telepono, anuman po na may paglilingkod namin,
Gagawin po namin. This strange-looking man, Heto nga ang isang kakatuwang itsura na lalaki na may tungkod sa kanyang kamay, steps steady, na ang mga hakbang niya'y tuwid, na ang mga matay niya'y nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos, beard blowing on the na yung balbas niya'y hinahangin sa tagiliran niya. hairy piece May lumat mabalahibong piraso ng balat ng tupa na nakabalot sa kanya. Yung paghakbanga niya ay gano'n na lamang ang yabag habang papalakad siya sa daan patungong Samaria. He wasn't very much to look at, Di nga kaaya-aya kung titingnan siya. but he had Pero taglay niya mismo ang ganito ang sabi ng Panginoon great. para sa dakilang bansa ng Israel. Yeah, Oo, Elijah the Tishbite, si Elias na Tisbita, a prophet isang of the Lord. propeta ng Panginoon. Di nga kaaya-aya kung titingnan siya. Pero taglay niya mismo ang salita ng Panginoon. He wasn't afraid Wala to nga stand siyang before takot the na king, tumayo sa harap ng hari for he had been the presence dahil siya of nga'y the napasa harapan na ng presensya ng mas dakila pa sa hari. presence of Jehovah, Siya'y napadakon na sa presensya ni Jehovah. where he was standing. Kaya naman, alam na alam niya kung saan siya nakatayo. And At when nung he lumakad walked na siya sa before the harapan king, ng he stood hari, there standing. ay di siya nautal o nabulol man. Alam na alam niya ang sinasabi niya. He could say to the king, "Thus saith the Kaya't Lord nasasabi God niya of mismo sa hari, There will ganito be no ang rain sabi or ng no Diyos dew. ng Israel. Hindi magkakaroon ng ulan o hamugman hanggang sa akin nitong salitain. Why did he Bakit say niya that? sinabi yun? For according Hanggang to sa my akin word, itong because salitain. he had Akin the mismong word of the salitain? Lord. Dahil taglay nga niya ang salita ng Panginoon. The prophet Siya ang has propeta, the word of the at ang Lord. propeta ay taglay niya ang salita ng Panginoon. It's a striking thing to see the parallel between Israel of the Old Kapansin-pansin na makita ang pagkakapareho ng Israel ng lumang tipan at ng Amerika sa panahon ngayon. Testament. Both of them are great nations. Kapwa sila mga dakilang bansa. Founded, Kapwa sila na and itatag. their people had come Na haya't ang mga tao nila'y napadako sa lupain dahil sa pag-uusig ukol sa relihiyon. Israel had been persecuted by Pharaoh and had been in bondage for Ang Israel nga'y inusig ni Paraon ng matagal na panahon or they were deprived at inalipin sa loob ng dandang taon na sila nga'y inalisan ng karapatan na makapagsamba sa tunay at buhay na Diyos at inalisan ng karapatan sa pribilehing yun at sila'y naging mga alipin. Pero ang Diyos nga'y nangako sa kanila sa kanyang mismong Biblia o sa kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang mga propeta na pagkakalooban niya sila ng isang lupain. and they'd come into this land and drove back At sila nga'y nagtungo sa naturang lupain na yon at pinaalis ang mga umuokupa sa lupain yon at tinangkin mismo ang kanilang pamana. had a purpose. Yamang ang Diyos ay may layunin na ipinangyari yon. And so is this great nation of ours. We come here and on Plymouth Rock. At ganon din ito sa dakilang bansa nating ito. was founded Tayo nga'y napadako rito. on At dun sa dako ng Plymouth Rock, ay hayat ang bansa na ito'y naitatag sa batayan ng kalayaan sa relihiyon persecution. dahil ang ating mga ninuno ay tumakas palayo sa pag-uusik ng mga Romano ng modernong sistemang Jezebel. At dumako rito na hayat kumaharap muna sa napakaraming matitinding mga pag-uusig at pagkamartir sa ilalim ng huwad na sistemang Jezebel. At ayon sa Biblia, sa Apokalipsis, 13 kabanata, ang Diyos ay nangako sa kanila ng isang oasis at isang dako, kaya't ang babae dinala patungo sa isang ilang kung saan siya'y kinandilit, pinakain ng isang panahon at kalahati ng panahon. God had made the Ang Diyos ay nangako sa Amerika o sa iglesia, sa babae, na mapupunta siya sa bansang ito. Napansin niyo po ba roon sa Apokalipsis 13? Lahat ng ibang mga hayop na tinukoy roon ay mula sa dagat na agsiahon sa mga tubig. Apokalipsis 17:17. Ang sabi, ang mga tubig na iyong nakita ay ang karamihan at lubhang karamihan ng mga tao. Lahat ng iba pang mga hayop, sila'y nagsiahon mula sa tubig sa karamihan at lubhang karamihan ng mga tao. Pero nung umahon na roon ang Estados Unidos, ito'y nagmula sa lupa kung saan walang mga tao. At alalahanin niyo, nung ito'y umahon, ang itsura nga nito'y isang munting kordero. Ngayon, ang korderong ito'y may dalawang sungay, at yun ang pampamayanan at pangrelihiyong mga kapangyarihan. Pero nung ang mga ito'y nagkaisa, alalahanin niyo,
Mangyaring ang kordero ay nagsalita na parang yaong dragon na nagsalita na nauna sa kanya. At ang dragon na yun ay ang Roma. Noong tumayo ang dragon sa harapan ng babae para lamunin ang anak niya sa oras na ipapanganak ito, ang pulang dragon, sino yung tumayo sa harapan ng babaeng Israel para lamunin niya ang anak sa sandali na ito'y may panganak at nagproklama nga ng isang pag-uusig at pinatay ang lahat ng mga bata mula edad 2 taon pababa? Rome, the dragon, Ang Roma, ang dragon, na tumayo sa tabi ng babae para lamunin ang mismong anak ng babae sa oras na isilang niya ito. At heto nga, nakita natin na ang bansang ito ay umusbong bilang isang bansang lumaya at noon nga'y may taglay na kordero na ang ibig sabihin nga'y ang kordero ng Diyos. Pero pagkalipas ng ilang panahon, itong sistema natin na mayroon din tayo ngayon, nagsalita na kagaya ng dragon at ginagawa mismo yaong lahat ng kapangyarihan ng dragon na nauna sa kanya. Ito nga'y tumutugma ng isa'y kapareho sa isa ng lapat na lapat. At alalahanin, nung itong ang Israel nga'y nakabalik at binawi ang kanyang lupang tahanan at Palestina, pinalayas ang lahat ng mga umuokupa sa lupain yun at inari ang lupain. Tayo rin ay nagpunta rito at kinuha ito mula sa mga Indian. Pinalayas sila at inari ang lupain. Ang Diyos nga'y may dahilan para riyan. Ipinapakita mismo ng Diyos sa buong mundo kung ano ang kanyang magagawa sa pamamagitan ng munting pagkakalakip ng mga tao nang mintin nila'y kalayaan at kalayaan sa relihiyon para makapaglingkod sa Diyos. Ano naman ang nangyari sa Israel? Ginawa niyang ang Israel ang maging pinakamalakas na bansa sa buong mundo. At siya nga'y nanatiling ganoon hanggang sa lumihis siya mula sa kalooban ng Diyos. Ano ngang ginawa niya sa Amerika? Ginawa niya siyang pinakamalakas na bansa sa buong mundo hanggang sa siya rin lumihis sa kalooban ng Diyos. Tugmang-tugma na ang isa'y kapareho ng isa ng saktong-sakto. Noong mga panahong napadako ang Israel doon sa lupain, sila isang dakilang bayan dahil may mga dakila silang nangunguna sa kanila. May mga kalalakihan sila roon na may takot sa Diyos na nangunguna sa kanila. Katulad nila David, Haring Solomon. Buong mundo'y kinatatakutan sila at kanilangang tinatamasa ang pribilehiyong yun na walang digmaan, walang kagipitan, at nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na umabot sa puntong ang mga tao sa buong mundo'y nagpupunta roon para makita sila. Pinagkalooban sila ng Diyos ng kaloob ng espiritual na pagkilala na naroon kay Solomon. At yung reyna ng katimugan na mula pa sa ang reyna ng Sheba ay naglakbay pa roon sa kalaparan ng disyerto ng Sahara. Inabot siya ng 3 buwan upang makapakinig lamang sa karunungan ni Solomon. At noong masaksihan niya na si Solomon ay may kakayahang kumilala ng mga espiritu at ipinaalam mismo sa kanya ang mga lihim sa kanyang puso, ang sabi niya, lahat ng nabalitaan ko patungkol sa iyo ay tama. At higit pa roon, siya nga'y nakumbinsi na ang Diyos yun. At ang Amerika, sa batayan ng ating mga ninuno na mga nagsipunta rito para sa kalayaan sa relihiyon, tayo'y may mga kalalakihan noon na makadiyos noong panahon na yon bilang mga pinuno. Sina George Washington, Abraham Lincoln, mga kalalakihan na katangi-tangi ang kanilang pagkatao. Mga kalalakihan ng Diyos. Ang Amerika ay Amerika noong mga panahong yon. Si George Washington, dito sa may Valley Forge, bago niya tawirin noon ang Delaware, nanalangin siya ng buong gabi hanggang sa maging basang-basa siya hanggang sa bewang niya sa pagkakaluhod sa niebe. At noong sumunod na umaga, noong papatawid na ang mga Amerikano, nasa 20% lamang sa kanila ang may suot-suot na sapatos, ang hukbong Amerikano nga. Pero taglay nila ang prinsipyo. May taglay silang bagay na kanilang ipinaglalaban. Di nila alintana anuman ang dumating o mawala. Yaong mga magsasakangay nagsidating, huminto sa kanyang pag-aararo at isinantabi ang kanyang baka, at kinuha niya ang kanyang mahabang baril at nagpunta roon para makipaglaban para sa nalalaman niya na kalayaan. At noong sumunod na araw, sa pagkakalam ko, 4 o 5 butas ng bala ng musketa, ang tumagos sa kanyang balabal at sombrero, at di man lang siya nasaling nun. Mga kalalakihan ng Diyos na nagtatag ng bansang ito, mga dakilang kalalakihan,
Hindi na nga nakapagtataka na naisulat nila, naway magtagal na lupain natitang lawan, nitong banal na liwanag ng kalayaan. Kami lingapin sa iyong kapangyarihan, Diyos na dakila, hari naming lahat. Di pa katagalan, may nakausap akong isang matandang lalaki noon sa Corridon, Indiana. Nabanggit niya sa akin yung tungkol sa panahon noon na yung Kapitolyo nasa Corridon pa dati at kung papaanong siya, ang sabi sumadya siya roon, sakay sa isang karipelyang hila-hila ng baka para mapakinggan yaong gobernador sa pagtatalumpati nito. At siya lang daw at yaong gobernador ang nakasuot noon ng terno na may Amerikanong suot. Ang sabi, siya mismo ang nag-alaga ng mga tupat umahit sa balahibo nila at naghugas sa lana nila. Na ang kapatid naman niyang babae ang nagsinulid ng lana at nagtahi para sa kanya ng balabal na may teterno sa pantalon niya. At yung matandang lalaki na kaupo roon, na ngayon ay nasa 85 o 90 anyos na ang edad, napasapo sa balbas niya ng paganoon at ang sabi niya, Billy, yung panahon na yun ay panahon kung kailan ang Ameriki ay Ameriki pa. Tiningnan ko yung matandang lalaki at sa isip-isip ko, Ginoo, iyo pong marami sa mga nakababata ngayon ang di makakapaniwala riyan. Pero sinasabi mo nga ang totoo. Ano ngang nangyari sa Israel sa kabila ng lahat ng makadiyos naman nilang pinag-umpisahan? Sila'y nagpabaya. Unti-unti silang dumating sa punto na anupat sila. Bueno, wala na silang alintana sa kung ano ang nagaganap. Unti-unti silang nagpabaya sa kanilang pagsamba sa Diyos, gayong may taglay naman silang anyo ng relihiyon, gaya ng kung anong meron tayo. May anyo nga sila ng pagka-Diyos, pero nagsimula nga silang maging maluwag sa kanilang mga tao. At nagsimula na tuloy silang magdala ng iba't ibang hidwang paniniwala sa loob ng kanilang iglesia. The worship of Balaam began to creep in. And Israel become pleasure mad, drunk. Yaong pagsamba kay Baalim ay unti-unting ang gumapang papasok, at ang Israel ay naging baliw sa kasiyahan, paglalasing, at mga bagay-bagay na gaya nun, at sa huli nagbunsod sila ng isang pinuno na di nakakakilala sa Diyos, si Ahab, na pumalit na hari pagkatapos ng ama niya. At ang tatay nga niya ay isang di makadiyos. Siyang at mayaman, pero isang lalaki na di makadiyos. At nagawa niya ang lahat ng mga pagkakasala na higit sa lahat ng nagawa ng mga nauna sa kanya. Pero hayat ang Israel, dahil sa kanilang kalasingan na di nila namamalayan, sila'y nakapaglagay ng isang lalaki sa pwesto na katulad nun, at inuluklok siya sa trono para maging pinuno na mamumuno sa kanila. Iniisip nila na mainam yun, gaya ng ginagawa ng marami sa mga Amerikano ngayon. Siya na may mainam na politiko? Kaya ano bang masama roon? Walang diferensya yun, dahil mainam naman siyang politiko. Maraming mga Amerikano, napakarami nila masyado, ang naibenta na ang kanilang pagkapanganay bilang Amerikano at sinasabi pa, ano bang masama roon? Basta't nakatatanggap ka ng ilang dagdag na dolyar mula sa gobyerno at nabubuhay, ibinenta nila ang kanilang sarili dahil sa kanilang tiyan at sa kanilang pita at pananabik ng labis sa isang makasalanang sanlibutan at kinalimutan ng mismong pinagsasaligang bagay kung bakit tayo dumaong sa Plymouth Rock. Kinalimutan nila ang ating pamana. At sigit naglimayon at ibinenta ang kanilang mismong sarili sa kalipunan ng mga taong baliw sa kasiyahan. Kung papaano yun noon sa panahon ng Israel, ganon din ang nangyayari ngayon. Tinahak ng Amerika ang siyaringdaan na yun. Doon mismo sa siyaringdaan na yun, ng kasiyahan. Makalipas ang ilang panahon, gobyerno na mismo ang nag-endorso sa kasalanan. Basta't may sinagoga kayo, ano ngang magiging kaiban? Yung nga ang saktong ginawa ng Amerika. At hayat, nagsimula na tayong mag-organisa sa sarili-sarili natin at bumuo ng maliliit na mga grupo at pasama ng pasama ng pasama. Maaari naman sanang nanatili na lamang sana tayo sa mismong tunay na mga prinsipyo na kinadaungan natin dito. Hayan tuloy na nagsimulang gumabang papasok ang kasalanan sa loob ng mga iglesia gaya ng kung anong nangyari noon. Unti-unti nang ginugupitan ng mga kababaihan ng kanilang buhok, nagsisipagsuot ng mga immoral na kasuotan, pinaiksi ang haba ng mga yon, taon-taon at ang mga kalakihan na may ginagawang ganito, ganoon at kung ano pa. At nagsisipaglaro ng mga barahat, naglalaro ng dahi sa iglesia
At talagang makasanlibutan kung paano sila noon baliw sa kasiyahan, nagpapakalasing hanggang sa mawalan ng malay. Hayan ang mga ministrong nagsisipagtapos ng pag-aaral mula sa mga seminaryo at sinasabi ng obispo, mangaral kayo mga kalalakihan, sigit bahala kayo sa kung anong gusto nyo. Kung ako ang tatanungin, ang dugo ni Jesus Kristo ay natuyunan ng 19 taon nang nakararaan. Ano pat ang iglesia ay napadpad sa kawalan na naging organisasyon na lamang na parang sangay-sangay na lamang. Nawa nga'y huwag niyong makalimutan ng hapon na ito. Naging basta sangay-sangay na lang, gumapang napapasok ang kamunduhan. Ang mga ministro ay nagsimula ng makipagkompromiso katulad sa panahon noon ni Ahab. Makasalanan, nabubulok hanggang sa kaibuturan. At tuloy-tuloy ang pagbulusok noon nang sige sa pagbulusok. Gayong tuloy-tuloy na nagpadala sa kanila noon ang Diyos ng isang propeta. Pagkatapos ng isang propeta at nang may malumanay na mga kaawaan, ay nagsumamo siya sa mga tao at kanila lamang tinalikuran ito. Ang gusto nila ay ang sarili nilang pamamaraan. Sila nga na may mga Israelita, sila nga'y malaya, sila isang dakilang bansa, ganito at ganoon ang mga nagawa ng kanilang mga ninuno, sina David at Solomon. Kaya naman magagawa raw nila ang anuman na naisin nila. Ganoon na ganoon nga ang kinasasadlakan natin ngayon. Ganoon na ganoon. Hayan si Washington, ang mga ninuno natin, at ang bagay na pinanindigan nila. Pero kapatid, tayo nga'y milyon-milya ang layo mula sa mga bagay na yon. Ang mga iglesia nga natin, milyon-milya. Ang dating, ang iglesyang Methodist sa panahon ngayon, kumpara sa kung ano noon ang iglesyang Methodist, kung ano ang Pentecostal ngayon, at sa kung ano ito dati, kung ano ang Baptist ngayon, sa kung ano ito dati. Kung may oras tayo para balikan at pag-usapan si John Smith at ang marami sa mga reformista noong unang panahon. Sinabi ni John Smith bago siya mamatay, sabi, ang pinakamasaklap na bagay ay ang mga kababaihang Methodist ay nagsisimula ng magsuot ng mga gintong singsing sa kanilang mga daliri. Methodist, ano kayang masasabi niya sa panahon ngayon kapag nakita niya sila na ang mga buhok nila ay mga putol at may mga kolorete na sa kanilang mukha, nagsisipagsuot ng mga shorts dahil nga ito sa kasalanan? Anong ginawa ng Diyos sa Amerika? Tuloy-tuloy na nagpadala ng revival pagkatapos ng isang revival. Revival pagkatapos ng isang revival. Ayan ang mga ministro na ipinapangaral ng salita. Sinisikap na tawagin ng mga tao pabalik sa Diyos. At ano ang ginawa nila? Ang siyaring bagay na ginawa noon ng Israel. Tinanggihan nila ito ng may lakip na pagkamuhi. Nilibak sila, tinawag sila mga holy roller, itinapon sila sa bilangguan. Kung mayroon mang isa sa mga kapatid kong babae rito at isa sa mga kapatid kong lalaki mula sa iglesyang ito ngayon, ang halimbawa ay tumayo doon sa hotel kagabit, itinas nila ang kanilang mga kamay at pinapurihan ng Diyos at nagsisigaw doon sa silid, tiyak na nasa bilangguan sila sana ngayon dahil doon. Samantalang ang isang lasinggot, wala na sa tamang pag-iisip na grupo ng mga hangal na mga unholy roller ay pwedeng tumayo roon at magsisigaw buong gabi at lasing na lasing at magsasalita ng mga halay at hablutin sa damit ng mga kababaihan at sige sa ganoon at susubasog sa saiga at sigit magsisigaw buong gabi. At ayun nga sila na di man lang iimik ni isang salita tungkol doon. Di na nakapagtatakang nasa tiyak na kahatulan na tayo sa ilalim ng kamay ng Diyos. Notice, on and on. Pansinin, tuloy-tuloy na nagpapadala ang Diyos ng mga ministro at nagpapamalas ng mga tanda at mga kababalagan. Pinatutunayan ang kanyang salita. At ang malala, napakaraming ministro na moderno ang kiling ang tinatanggihan ito at ginagawang katatawanan ng bawat revival. Ito ngang tinatawag nilang iglesia ni Kristo at sila. Ang mga araw ng mga himalay lumipas na. Sinisikap sa abot ng makakaya nila na hadlangan ito na makaabot sa kakaunting nalalabing mga hinirang ng Diyos. Kung paano yun noon sa panahon ng Israel, ganon din ito sa panahon ngayon. Maraming beses na kinailangan ng Diyos na alisin ang kanyang bayan palayo sa mga organisasyon at mga denominasyon. Inalis palayo't dinala sila sa ilang para maibungkod para kausapin sila. At siya'y magkakaroon talaga ng nalalabing mga hirang. Huwag nga kayong mag-alala. Kung paanong ginawa niya yun noon, ay gagawin din niya ngayon. Kaya't ang mga tao ay nagpatuloy sa kasalanan, lumulublob mismo sa mga bagay na ito. Bakit? Dahil sa mga namumuno sa kanila, wala nang makapipigil dito. Bueno, kung tutuusin, marami akong alam ng mga bansa na kung mahuli nila ang mga tao sa kalsada na ganito mananit gaya sa ginagawa natin dito sa Amerika, ikukulong nila sila. Nung nagpunta ko noon sa St. Angelo, sa Roma, ngayon isipin nyo nga ito, grabing kahiyahiya po. Naglagay pa sila ng karatula doon, sa tabi ng lagusang libingan ng St. Angelo, sa mga kababaihang taga-Amerika.
maaari lamang na magsuot ng damit at galangin ng mga patay. Kung meron ngang bagay na talagang pasasamain mo ng loob mo, ay heto ngang makakita ng grupo ng sinasabi pa namang mga Amerikano na papasok doon. Nakaupo ako noon sa may Lewiston. Masaya kaming kumakain ng steak isang araw, si kapatid na Argan Bright at ako. Nung sumunod na araw, bumalik kami dahil masarap ang pagkain. Kinailangan kong magdala ng sarili kong tubig doon dahil alak lang kasi ang isinisilbi nila roon at may daladala akong tubig. Kinailangan kong magdala ng sarili kong tubig sa lalagyan at hawak-hawak ko sa kamay ko lagi dahil di sila nagsisilbi ng tubig sa mesa. Pagkatapos pumasok na ako roon at maayos naman ang lahat hanggang sa may binibining Amerikano pumasok doon na may bitbit-bitbit na maliit na maruming pudel na aso na mamasa-masa ang ilong. May ilang mga alas na galing sa isang tindahan ng mga bubot na suot-suot ng paganoon at may ipit na sigarilyo na nakaturang dulong ng paganito. Naupo roon na para bang ipinapakitang alta sosyedad siya na di naman talaga at tinilapag pa roon sa mesa ang pudel na aso. Na marumit di kaya-ayang bagay nga. Ito'y ang aso ang pinakamaruming bagay na binanggit ng Diyos. Maging ikapo na kukuning bahagi mula sa mga aso'y di maaring ibayad sa bahay ng Diyos. Ito'y parang patotot, ikapo ng isang patotot, sinasabi ng Biblia at sa kabila nun ay hayan nga kayo. Sumasailalim ang mga kababaihan sa pagpipigil na makapanganak at nagbabayad ng $1,000 halos para sa isang munting yagit na aso at igagala yon sa kung saan at aarugay ng aso na parang nag-aaruga ng isang bata para makapunta lamang ang babae sa kung saan buong gabi at sasailalim sa pagpipigil sa panganganak. Ano pa bang naghihintay kundi kaguluhan? Maaring di nyo na maririnig ang tinig ko uli. Pero gusto kong alalahanin nyo ito. Narito na tayo sa dulo. There we find what taken place. What did? Finally, the great hour come. Haya't nakita natin ang nangyari kung anong ginawa. Was elected. Sa dulo nga'y ang kalunos-lunos na oras ay dumating. And when he did, he Si Ahab ay hinalal. At nung mahalal siya, pinakasalan niya si Jezebel. Ang nabubulok sa kasamang babaeng yun ay pinadpad ang buong Israel patungo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At nung mga sandali na ginawa ito ng Israel, sila ngay wala nang ibabat na sa kalagayan mismo ng pagtalikod. Na anupat, hinayaan nila ang isang bagay na katulad noon na mangyayari sa kanilang bansa. the laws are made by the people for the people. Ang mga batas ay ginawa mismo ng mga tao para sa mga tao. At yun na yun ang ginagawa natin. May panahon noon ang Amerika ay di papayag na sila ngay may sapat na kaalaman na di nila pababayaan na yung matandang patotot na lasing sa dugo ng mga martir ay basta na lamang sila pagpapatayin at yun ang dahilan tumakas sila papunta sa bansang ito para sa kalayaan na napat di nila talaga pababayaan noon na magkakaganon. Kaya ipinapakita lamang yan na nasa kalagayan na mismo tayo ng pagtalikod ang buong bansa nga dahil sa paghalal ng isang katulad nun. Hayan nga't kayo ngayon, ilan nga sa inyo na mga maiinam na mga loyalistang mga Demokrat ay marahil iisipin yung ganito na, siya'y pwedeng maging isang mainam na politiko para mamuno. Maaring ang napakaganda nun kung ikakatwiran sa karnal na kaisipan, pero sa salita ng Diyos at espiritual na kaisipan, di nga yun ubra. Tunay nga hindi. Yung kaunting $1 man at yung kung anong buwis o kung anuman yun na ibabawas doon. At tayo'y sumusuong sa napakahirap na panahon ang ating ngang mga misyonero sa labas ngayon dahil ngayon tayo nga ikinukonsidera ng katolikong bansa. Aba tunay nga, ang Rusya ikinukonsiderang komunista dahil may pinuno sila roon na isang komunista. Ang Pulang China man ay kinukonsiderang komunista dahil may pinuno sila roon na isa ring komunista. Tayo rin ay kinukonsiderang katoliko dahil may pinuno tayo na isang katoliko. Nung naroon noon sa trono si Ahab, sasabihin nyo, siya naman ang naroon sa trono. Siya nga. Pero si Jezebel ang ulo sa likod ng trono. Siya ang gumagawa ng pamumuno. Haya't tingnan nyo kung paanong ginamit niya roon ang mismong mga batas ng lupain at binaluktot ang mga yon at para kilingan ang sarili niyang interes at kanyang kasakiman at ibinunsot si Ahab na gawin yun dahil ang hari kasal sa kanya. At ganyan na ganyan ang pamamaraan ng pamunuan natin ngayon. Di ko sinasabing hindi siya mabait na Ginoo. Pero tingnan nyo nga kung anong nasa likod niya. Ang patotot, yung mismong bagay kung bakit nagpakalayo tayo at pumunta rito para maging bansang Amerika nga. Ang mismong mga prinsipyong pinagsasaligan kung saan itinayo ang Amerika. Tayo sa pamamagitan ng sarili nating malayang pagpili ay pumili ng isang bagay gaya nun.
You see why my voice is going to be Ngayon nakikita niyo kung bakit ang tinig ko'y patitigilin paglaon. Pero may makatatalos nga. Yes. Oh, Why? bakit? Revelations 2:20. Apokalipsis 2.20. She called Tinawag niya ang herself sarili a niya na prophet. isang propetisa. You just Masdan niyo na walk lang away ang daluyong and ng see kasalanan that na nangyayari ngayon. Masdan niyo yung kaibuturan na tumatagos na mismo roon sa kaibuturan. Masdan niyo ang mga moderno ang kiling. Masdan niyo ang mga di makadiyos na bagay na nangyayari sa loob ng mga kaiglesyang. At sa huli, darating ang isang pag-uusig. Yan mismo ang sinasabi ng Biblia. Ganito ang sabi ng Panginoon. Tunay, magkakaroon talaga. Pagkatapos na nung mangyayari, kung papaanong nangyari noon, ganon din ngayon. Si Jezebel ang kapangyarihan sa likod nun. Siya mismo ang kumukontrol nun. Basahin niyo po ang sa pagkakaalala ko sa bandang 17 o 18 kabanata sa bandarian. Makikita niyo riyan kung ano ang ginawa ni Jezebel, kung papaanong hawak-hawak niya si Ahab at ang hari ngay walang masabi na anuman tungkol doon dahil asawa niya ito. Tingnan niyo kung saan nakatayo ang bansa nung panahon na yun. Isang Israelitang tumalikod sa pananampalataya kasama ang kanyang paganong asawa sa likuran niya na sumasamba kay Baalim. At ano ang ginawa ng babae? Ginawa niyang ang lahat ay mapaging moderno ang kiling at kaaya-aya at maluwag sa mga tao na anupat ang buong iglesia ay nahulog doon, mga mangangaral at lahat sila. Hindi ba't sinabi ni Elias, Panginoon, ako na lamang ang natitira? At kung papaano yun noon, yun nga'y tumutugma sa panahon ngayon. To say anything. Lahat sila'y takot na magsabi ng anuman. Hindi ba't yan ay yan din ang nangyayari sa ngayon? Takot silang magsabi ng anuman. Kaya nakita natin, napakaluwag nila, walang ingat, nagpapakalasing, sigit kung ano-ano ang ginagawa, baliw sa kasiyahan at lahat na. Sadyang pareho sa nangyayari ngayon. Si Jezebel nga'y binaluktot ang mga kasulatan. Ano ang kanya mismong o yaong mga batas? Kung paano yan binaluktot lahat ni Jezebel. Alalahanin niyo, si Jezebel tinawag niya ang kanyang sarili na propetisa para ipasailalim ang mga tao at sinabi niya na siya lang ang tanging tinig ng Diyos sa lupa. Ibubunsod nga niya na paniwalaan niya ng karnal na pag-iisip kung paano nga ganon din ang sanlibutan. Bubunsod ang isang pagsamba sa isang babae sa Estados Unidos at yun ay magiging kay Maria. Nakita ko na ito, 1931. Itong bagay ang naganap. Ito nga ito sa papel ko rito, dala ko. Naisulat dito noong 1931. Ganon nga na sinabi ko roon, ang presidenteng ito, si Franklin D. Roosevelt, kanyang ibubunsod ng buong mundo. Magiging daan siya para ipangyari yun na ibunsod ang mundo sa digmaan. Di pa noon dumarating ang digmaan ng panahon na lubog ang ekonomiya ng bansa. Sinabi ko na isa pang bagay, at ang nanay ko na isang loyalistang demokrat, kaya talagang tinitigan niya ako ng gusto nang sinabi ko yun. Sabi ko, di ko alintana kung siya may republikano o siya may sosyalista o ano man siya. Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. At sabi ko, sa ginawa nilang ito, pinahintulutan nilang ang mga kababaihan na bumoto. At sa ginawa nilang yon, ginawa nga nila ang pinakamalaking kahihiyan na nagawa ng bansang ito. At sabi ko, darating ang araw na pagbabayaran nila ito. At yun nga ang ginawa nila nitong huling botohan. Yun mismo ang bumoto sa kanya't naglukluk doon, kababaihan. At sa inyo ng mga kalugod-lugod na mga kaibigang itim sa katimugan, ang pagboto nyo, sinasabi-sabi nyo, wala kang karapatan na sabihin yan sa pulpito. Oo, siya nga, karapatan ko. Ito kasi ang salita ng Diyos. At yung mantsa ng dugo ni Abraham Lincoln na siyang nagpalaya sa inyo, na naroong nakalaglag sa museong yun sa damit ng isang babae, at ayan na pinagbibili nyo ang inyong pagkapanganay. Mahiya kayo. At sa inyo na mga nasa politika, dahil lamang ba na isa kang tapat na demokrat na ibinoto mo yung isang katulad nun at ipinagpili ang iyong mga karapatan sa pagkapanganay na pagiging Amerikano at pagiging Kristiyano na ibinigay lang ang boto mo sa isang patutot na nagbunsod sa atin sa ganitong kalakaran sa bansang ito na dapat sana'y kumakatawan sa kung ano ba dapat tayo. Nakikita niyo ba kung paano ang patutot ay unti-unti nang pumapasok? Sadyang ganun na lang kadali na ngayon ngay nasa luklukan na siya mismo. Ganun nga, sa luklukan ng White House. Masdan, ayan nga, nabalitaan niyo ba nung isang araw yung tungkol doon sa mga katolikong eskwelahan at mga protestanteng eskwelahan? Sinusuportahan yung katolikong eskwelahan, pero hindi yung protestante. Nakita niyo na? Oh, kapatid, antabayanin niyo nga ang daluyong na mga bagay na yan na parating ngayon. Pansinin, at sa ginawa nilang yun, tingnan niyo kung anong nangyari. Lahat nito pagkakasala ay tambak ng tambak, napadpad na sa puntong yun,
At ang bansa'y nasadlak sa ganung uri ng nakababahalang kalagayan. Mga ilang taon ang nakararaan. Noong kanilang ang mga Pentecostal ay unang umusbong. Iniligtas noon ang bansa mga ilang taon ang nakararaan. Noong si Al Smith ay tumakbo noon. Mas nasa tamang pag-iisip ang Amerika noon. Pero ang Pentecostal nga'y naging gano'n na lamang na makamundo na ito ay napadpad at ibinantang kanilang karapatan bilang isang Kristiyano sa politika. At naging politika muna bago ang Biblia. Oh, grabe! Ngayon, pansumandali po at tingnan niyo kung paano ang kinalabasan nito. Ngayon, nakita mismo natin ang ginawa nila at mga bagay na ginawa nila noon. Nakita natin doon kung paanong tumutugma yun sa ngayon ng saktong-sakto na ang kasalanan ay kahit saan na lang talaga. Nakapasok si Jezebel, nahalina niya ang mga tao. At pansinin niyo, sa dakong huli, nagsimula siyang magpatayo ng naglalaki ang mga dambana para kay Baalim. Tama po ba? At yung mga saserdote ni Baalim ay nagsipuntahan doon mula sa iba't ibang mga dako at sinimulang hawan ng grabing kabulukan ng buong lupain ng pagsamba kay Baalim. Tingnan niyo kung paano nila yung ginawa. Tingnan niyo kung paano silang lihim na nakapasok doon. Yung mismong bagay na ginawa nila roon. Tingnan niyo kung saan na sila napadpad ngayon. Tingnan niyo ang Katolisismo na nananakop, ipinag-aasawa. Ginugulo ito na ganoon sa eksaktong sinabi ni Daniel na gagawin nila. Ang bakal at ang putik ay di maaaring magsama, pero pinaghahalo mismo ang kanilang mga binhi sa isa't isa. Ginugulo, bawat binibining protestante na makikipag-asawa sa isang binatang Katoliko ay ibubunsod na itaguyod niya ang mga magiging anak niya na maging Katoliko. Lahat nga'y napasa ganoon. Pag-aasawahan, may pakipag-isa ng binhi na ganoon mismo ang nangyayari na darating sa punto ng buong Estados Unidos ay tatad na ng mga uod. Anong pwede nating gawin bilang mga misyonero na tayo ngay humahayo roon sa malalayo para palayain ng Timog Amerika at lahat ng buong panig ng mundo? Si Tomoy Osborne at sila na sinisikap hanguin ng mga tao palayo ng paganismo at ang mga tao ro'y may tuturo nga nila ang kanilang daliri na parang ibinabalik sa atin na hindi ba't ganito namang pinuno ang binoto natin? At ganoon mismo, oh Diyos. What's going to happen to this world? Anong mangyayari sa mundong ito? Ang dapat sana yugyugon nito ang bawat tao sa dakong yon. Paano tayo sasagot? Anong sasabihin ng misyonero kapag sinabi nila, heto kayo na pumaparito para palayain kami mula rito, at samantalang ang sarili nyo namang bayan ay ganitong uri rin ang iniluluklok sa katungkulan, sa luklukan doon? Paano natin? Balikan nyo ang mga pahina ng kasaysayan. Balikan nyo at tingnan kung hindi ba't yan nga'y ganap na halos wala sa konstitusyon kung tutuusin. Hindi nila yung ginagawa noong maraming mga taon na ang nagdaan, pero kita nyo, naibenta natin ang ating mga karapatan bilang mga Kristiyano sa politika. At sa ganun ngang paraan, unti-unting nakapasok ang dyablo. Ahab was nothing but a figurehead for Jezebel. Si Ahab nga'y kung tutuusin ay isang puppet na pangulo lamang ni Jezebel. Ang lahat ngang ito'y mauwi talaga sa ganon. Ano pat puppet na pangulo lamang? Mistulang din niya yung gawa sa sarili niya, pero yung sistema sa likod noon na magbubunsod sa kanya patungo roon. Ganon nga mismo. Gisingin niyo ang inyong ulirat, ikaw na Kristiyano. Gisingin niyo ang inyong sarili dahil talagang huli na sa inaakala niyo. Itong kalagayan na kinalalagyan natin ngayon, kalagayan na kinasadlakan nila noon, at yung kung paanong napabayaan nila ang kanilang mga sarili na maging maluwag. Ganon na lamang na yaong dakilang maibiging puso ng Diyos ay napalahaw at nanangis habang nakikita niya ang kanyang mga tao sa pagmimisyon. Ginawa pa naman silang isang halimbawa ng lahat ng mga bansay manggagaling sa lahat ng mga dako dahil pinagpala sila ng Diyos na makita sila na magkakalakit. Sa Espiritu, pinaglilingkuran ng Diyos. At heto tangisipin na siya ay nanabik na makita sila na makapanumbalik sa kanilang unang pag-ibig at gawin kung ano mismo ang tama. Pero ang nangyari ay patuloy silang napapalayo hanggang sa nakapasok na mismo si Jezebel. Ganon nga mismo ang nagawa natin. Napalayo mula sa mga pamantayan ni Kristo. Noong panahon na ang Diyos ay magsugo ng mga ministro sa buong bansa, ipinangaral nila ang kabanalan, ang mga Pilgrim Holiness, mga Nazarene, mga Pentecostal, manumbalik kayo sa Diyos, manumbalik kayo sa Diyos. At yung mga talagang matatagal nang natatag na mga kaiglesiyahan ay nagtawa lamang at nanlibak. Marami sa kanila'y mananampalataya na nakahilig sa pagiging moderno, abat kinukondena nila ang lahat na ginagawa ng mga lalaki ito at sinasabi, sa dyablo ito. Anong ibununsod noon? Haya't ang iglesia ay nagsimulang makinig doon. Napakarami ang nagumpisang makinig. Malalaman mo na lang kung pwede magsuot ng mga ganito ang katolikong babae, pwede rin sa protestante. Kung pwedeng gawin ito ng iglesyang katoliko, pwede na rin sa protestante. Ayan nga't kung pwede sa Methodist, paano naman sa mga Baptist? Tapos kung pwede sa Baptist, paano naman sa mga Pentecostal? See, that's what man-made systems bring you into. Kita nyo,
Sa ganyan nga kayo ibinubunsod ng mga sistema na gawa ng tao. Hallelujah! Ganon nga. Yan ang dahilan kung bakit ako laban dito. Dahil ang salita mismo ng Diyos ay laban dito. Mga sistemang gawa ng tao. Laban dito ang Diyos. Ang kanyang salita ay laban dito. Kung kaya naman ang kanyang mga propeta ay magiging laban dito. Ang kanyang tunay na mga lingkod ay magiging laban dito. Lahat ng mga pinanganak ng Espiritu ng Diyos ay magiging laban dito. Tingnan niyo kung saan mismo napadpad ang Israel, kung paanong nagpalutang-lutang sila sa daluyong hanggang sa si Jezebel ay nakapasok na. Tingnan niyo kung paano ang Amerika ay napadpad din at nagpalutang-lutang sa daluyong na ito ng pagkamakasanlibutan hanggang sa duloy si Jezebel hayat kinubkob na niya ang luklukan. Ganun nga. Ngayon, si Jezebel ay di naman nakapwesto ng aktwal sa luklukan ng Ehipto o luklukan ng Israel, pero siya yung pinakaulo sa likod ng luklukan. At ang hierarkiya ng Katoliko ay wala naman doon kung tutuusin sa luklukan ng Estados Unidos, pero siya nga ang sistema sa likod nun dahil siya kasal dito. At sinabi ng Biblia na sa bansang ito, sila'y lilikha ng isang larawan na katulad ng halimaw. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ano na mismo ang nangyayari? Bueno, alam ko kung ano. Sinabi ng Biblia na mapapadpad sila roon sa kapanahunan ng Laodicea at hayat na paroon tayo. Maaring kamuhian niyo ako ngayon, pero darating ang araw na hindi na kapag nakita niyo kung ano ang katotohanan. Maari sigurong di kayo sang-ayon dito at sige nga kayong tatayo at magdadalbog palabas ng gusali, pero ipinapakita lang niya ng kakulangan niyo sa kaalaman. Pero darating ang araw na mapagtatanto niyo. Darating mismo ang araw na iyon na magsisisi kayo at malalaman na ito mismo pala ang katotohanan. Sinasabi ko ito sa pangalan ng Panginoon. Inilalagay ko rito ang sarili ko bilang asintahan na magdadala sa aking libingan. Pero ako'y magiging saksi hanggang sa ako'y mamatay kung lingapin ako ng Diyos. Siya nga. Heto nga tayo sa kalagayang ito na kinasasadlakan natin ngayon, nang lahat ng mga bagay ay nabubunsod sa ganito. At ang Israel, kung paanong ginawa yun noon ni Ahab na isang puppet na pangulo kay Jezebel dahil siya'y kasal sa kanya. Amerika, ang ating pinuno, paano nangyari na ang isang, alam niyo ba na ang pinuno natin na isang mayamang lalaki? Ilan pong nakakaalam niyan? Isang multimilyonaryo. May nakapagsabi sa akin, sa magazine o sa radyo yata o sa television o kung saan, si Jack Benny po yata o kung sino ang nagsabi ng si Ernie Ford po, sa pagkakaalala ko, may nagsabi nga na yung tatay ng presidente tumulong para makuha niya yung 2 estado na di sumusuporta sa kanya. Talagang kuhang-kuhang nalalabi pa roon. Paano niya yung nakuha? Paano at saan nanggaling ang perang yun? Kaya't galing sa mga pagnenegosyo ng whiskey at mga alak. Yun ang dahilan kung bakit ibinaba niya ang mga buwis sa whiskey at ganung mga bagay. Yun ang dahilan kung bakit siya yumaman ng ganoon. Yung mismong bagay na naglagay sa bansa natin sa kapamakan, yung mismong bagay na sumira sa isipan ng ating mga kababayan, bagay na nagbunsod sa mga kalalakihan natin na maging lango sa alak at ang mga kababaihan natin na maging mga patotot, yung perang galing doon ang nagpayaman sa kanya. Yung siring bagay, yung matandang sistemang Jezebel na yon, yung siring bagay na umusik noon sa ating mga kapatid, yung siring bagay na kumaladkad sa kanila palabas noong panahon noon ng Romanismo at sumunog sa kanila at ginutay-gutay sila at ginawa na ang lahat ng karimari-marim sa kanila. Yung siring dugo ng mga martir, kaya't sinasabi ng Biblia ay naroon sa kanya. Ayun sila, pinaglakit na maging mag-asawa at tayong mga Amerikano ay sumuray na napadpad sa ganon. Oh, bueno, may karagdagang dolyar naman kaming matatanggap at kami nagtatamasa naman ng kasiyahan. Masigit pa nga ang kalagayan kaysa sa ibang mga bansa. Pero kapatid, hintayin mo lang. Atin pong tugay-gayin ito ng letra por letra sa susunod na ilang mga minuto. Tingnan natin kung ano itong nangyari. Natangay ang mga ngaral, naging sunod-sunuran na rin sa kanila. Sumabay sa lakad nila ang buong sistema. Ang buong sistema ng Israel ay lumakip doon kay Jezebel. Sila nga'y may anyo roon. Totoo yan. At hindi ba't sinasabi sa atin ng Biblia na sa huling mga araw ay sila'y magkakaroon itong anyo ng kabanalan? Lahat ng mga propesiya ay natupad na, kapatid. Narito na tayo sa katapusan. Sa usaping pambansa, narito na tayo sa katapusan. Sa espiritual, narito na tayo sa katapusan. Bawat sistema ay naroon na sa katapusan nito. Ang kasunod na bagay na lamang ay ang pagparito ng Panginoon at ang pagbabagong dako ng Iglesia. Ipinadala na ng Diyos ang bawat tanda, kababalaghan, ginawa ang lahat na kanyang magagawa. Tinisikap na akayin ng mga tao at sa tuwina na may napapadpad sila sa ganoon. Tingnan niyo na lamang ang bayan na ito rito. Tingnan niyo itong probinsya sa dako rito na makasamput daan-daan ng mga Pentecostal na mga taga rito. At dahil sa kailangan ng pagtayo sa katotohanan, nasa na sila ngayon sa hapon na ito. Kaya't may nagsabi sa kanila na huwag raw makipagkaisa sa pagtitipon na ito. Kayo nakaawa-awat nananadya,
Ang Diyos ay mahabag sana sa inyo. Yan nga ang tanging masasabi ko. Ano pat kayong mga Kristiyano ay wala nga kayong gulugod dahil mangyaring manipis na tinik ang meron kayo sa halip na gulugod. Siya nga. Kaya't ang kailangan natin ay ipangaral ang ebanghelyo ng may ngipin na sadyang didikdik sa bagay na yon hanggang sa madurog. Sila nga'y nasadlak sa kalagayan gaya ng iba pa. Tapos magtataka kayo kung bakit sumisigaw tayo tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos makikita mo na lang, ang itutugon lang sa iyo'y malamig na pagkikipit balikat. Inaasahan ko na yan. Tinitiis ko. Lahat ng mga ito'y nangyari noon sa Israel. Hanggang sa isang araw, hetong dumarating ng may pagyabag mula sa ilang. Dumarating ang isang matanda't mabalahibong lalaki, si Elias na Tisbita. Di siya nanggaling mula sa kung anuroong organisasyon. Nanggaling siya mismo mula sa ilang. Wala nga siyang kaugnayan sa kanila. Siya ang propeta ng Panginoon. Kapatid, niyugyug niya mismo ang kahariang Jezebel na yun dahil sa lahat ng nakapaloob doon. Kinamuhian nila siya. Wala siyang naging kaugnayang magtataguyod. Sinisigurado ko yan sa inyo. Sinasabi ng Biblia na wala nga. Tunay. Ibinunsod niya ang mga Jezebel doon na dekolorete ang mga mukha na mag-apoy. Nakikinita ko. Iniumang niya ang palakol sa ugat mismo ng puno katulad ng ginawa ni Huwad. Sigit mangyari na ang dapat mangyari, pero kanya nga iniumang ang palakol doon. Niyugyug niya ang buong bansa. Ipinakita sa kanila na sila'y mali at sinisikap na tawagin sila pabalik sa tunay na buhay na Diyos at pabalik sa kanyang salita sa halip na patungo sa isang Jezebel na pagsamba. Anong ginawa ng mga tao? Tinanggap ba nila siya? Abat kinamuhian nila siya? Pero ang salita nga niya'y dumagundungan na tanuman dahil taglay niya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Kumikilos sa kanya ang Diyos at ipinakita na siya'y pinahirang propeta sa pamamagitan ng mga bagay na binigkas niya't nagkatotoo. At lahat ng mga bagay na ginawa niya'y patunay na siya'y propeta talaga mismo ng Diyos. Pero sa kabila nun ay di nila ito sinampalatayanan dahil kanyang winasak ang kanilang mga bahay aliwan. Idinin niya sa kanila na sila'y mali, na si Ahab ay ano pat isang tampalasan. Totoo naman. At kung mapapansin nyo, di nila siya pinaniwalaan. Pero kanya itong ipinangaral ano tanuman. Walang kahit isa sa mga ngaralang sumang-ayon sa kanya. At sabi pa nga niya, ako na lamang ang isang natitira, Panginoon. Iyo pong pagmasdan sila. Ni di man lang nila, ni isa wala ngang gustong sumuporta. Pero hayat may misyon nga siya na dapat niyang gawin at kanya yung ginawa. Taglay niya ang salita ng Panginoon, ang ganito ang sabi ng Panginoon. At tinuligsa niya ang bansa, tinuligsa niya ang iglesia, tinuligsa niya ang lahat ng naroon, at ang Diyos ay kasama niya. Ipinangako sa atin sa huling mga araw na siya ay babalik sa lupain ding ito. Alam ko, si Jesus noong Mateo 17, noong tanungin nila siya, kaya tunay na sinasabi ng mga eskriba, si Elias, mas danyong maigi yung sinabi niya. Si Elias ay tunay na mauna-munang darating, pang nagdaan, kasado ko, nasa panghinaharap. Pero hayat ibigay niyang halimbawa si Juan. Si Juan nga'y hindi ang Malakias 4, si Juan yung Malakias 3. Narito, ako'y magsusugo ng isang mensahero na mauna sa akin para ihanda ang daan. Malakias 4, ang sabi niya, bago dumating ang dakilat kakilakilabot na araw ng Panginoon, na ang buong mundo ay sisilaban na kagaya sa dayami. Bago ang araw na yan, isusugo ko si Elias. At di po yun si Juan, dahil di naman sinunog ng Panginoon ang mundo nung dumating si Juan. At kung mapapansin nyo, at doon sa huling kabanata, sa huling talata, ang sabi niya, at siya, pasdan, may tinutukoy na siya, ipanunumbalik ang mga puso ng mga magulang sa mga anak, at ang mga puso ng mga anak sa mga magulang. Ngayon, masdan, ang unang Juan ay dumating. Ang unang Elias, anong ginawa niya? Dumating siya at nagdala ng isang mensahe at ipinanumbalik ang mga nagtitigasang mga puso ng matandang Orthodox tungo sa pananampalataya ng batang iglesia, ang mga anak. Pero sa pagdating ng susunod na Elias, sa huling kapanahunan, siya ibabaling at dadalhin yung puso ng mga magulang o mga puso ng mga anak, ang ibig kong sabihin, at ipanunumbalik ang mga iyon patungo sa pananampalataya ng mga Pentecostal na magulang. Nakikita niyo po ba ang kaibahan? Ang taong nga ito hindi maaaring gaya ng mga ilan dito na tinagurian lang sa panahon natin dito, siya nga'y babaling mismo roon sa mga gawados at doon magsisimula. Ipangangaral niya ang ebanghelyong dinahaluan na sadyang sasabihin lamang ang siya rin parehong mga bagay na ginawa ni Pedro doon sa araw na yun noon ng Pentecostes. Dahil yun mismong sinabi niya roon sa Pentecostes ay pinagtibay ang iba pang bahagi ng kasulatan. Hindi niya yun babaluktutin para katigan ng kung anong organisasyon.
kapag dumating si Elias, kamumuhian niya ang mga kababaihan gaya ng ginawa noon ni Elias, masasamang kababaihan gaya ng ginawa noon ni Juan. Siya'y may pagkahilig sa ilang kung paanong sila'y ganoon noon. Wala siyang pangingilagan. Nakantabay tayo sa kanyang pagdating. Darating siya. Sinabi ng Diyos na siya nga'y darating at siya'y darating at darating talaga. Naniniwala ako na sa kung ano paman, pangungunahan sa mensaheng ito na taglay natin ngayon ang dakilang pagdating ng mensahero. Siya nga po, siya'y parating na, ipinanganak na, gaya ng kung ano si Elias noon, at hayat bigla-bigla na lang siyang lalabas mula sa ilang, sa kung saan para ilantad ang sarili. Ipangangaral niya ang mga gawados, ipanunumbalik niya ang pananampalataya ng matandang Pentecostal na mga magulang sa ang pananampalataya ng mga Pentecostal na anak, patungo mismo sa pananampalataya ng mga Pentecostal na magulang. Siya mismo ibabaling mismo pabalik sa mga gawados 38 at lahat ng nakalakip kasunod nun. Nadalhin niya ang tunay na tinahaluang ebanghelyo. Siya'y hindi magkakaroon ng anumang kaugnayan kay Jezebel at sa sistema nito. Siya'y mananatili bilang lingkod mismo ng Diyos. Tunay nga, sinabi ng Biblia na darating siya. Nagpropropesiya siya at patadagundungin niya ang kanyang mensahe sa mukha mismo ng mga Jezebel na sadyang eksakto sa ginawa noon ni Elias sa simula sa Israel. Kamumuhian nila siya. Hindi nga sila makipag-ugnay man lang sa kanya. Hindi. Siya nga'y darating. Ipinangako iyon ng Diyos at siya'y lilitaw mismo sa eksena. Siya'y mangangaral sa iglesyang hinirang gaya ng sinabi ng Biblia na gagawin niya. Yuyugyugin ng hirang, yuyugyugin paalis ang pagkakarnal doon. Ang sanlibutan at mga bagay-bagay, yuyugyugin hanggang sa pinakatagus-tagusan, bababa ang init hanggang sa kaibuturan, paglalakipin ng iglesia na mag-isa, na maging isang bayan. Alam ko na sasabihin niyo, ang denominasyon ko yan. Kapatid, nagkakamali ka. Si Juan ay dumating bilang sistema na isang tao lang upang ipakilala ang isang lalaki, si Jesus Kristo. At ang Elias na ito'y di magiging isang sistema. Siya isang tao lang. Yan mismo ang sinabi ni Jesus. Isang tao lang na pinahira ng Espiritu Santo. At di siya magpapakilala ng kung anong 3 o 4 na Diyos. Isa lamang ang kanyang ipakikilala, ang Panginoong Jesus Kristo. Dahil ang kanyang mensahe, yuyugyug sa mga Pentecostal na mga anak na sila'y manumbalik sa pananampalataya ng mga magulang muli. Alalahanin niyo, kapatid, kung sinasabi ko ang mga bagay na ito para manira, kinakailangan ko ngang maparoon sa altar. Sinasabi ko sa inyo, ganito ang sabi ng Panginoon. Kung di pinagtibay ng Diyos itong mismo sinasabi ko sa inyo na katotohanan sa buong bansa, sa buong mundo, kung gayon ay sabihin niyo sa akin kung nasaan ang mali. Haya't sinasabi ko mismo sa inyo ang katotohanan, magsipanumbalik kayo sa Diyos. Sa lalong madaling panahon, umalis kayo palabas mula sa mga sistemang yan dahil sinabi ng Biblia sa aklat ng Apokalipsis na ang hierarkiya ng Romano Katoliko ay isang patotot at siyang ina ng mga patotot. Ano yun? Mga kaiglesia,han mga sistema. At saan nga ba nanggaling ang Iglesyang Methodist, ang Iglesyang Lutheran? Saan nga ba nanggaling ang Methodist, Baptist? Saan nga ba nanggaling ang lahat ng mga organisasyon ito? Ang Diyos nga di kailanman nag-organisa ng kung anong iglesia. Sinasabi ng Iglesyang Katoliko na sila yung nasa una roon. Inorganisa ni Jesus ang iglesia. Sige, gusto kong pakitain niyo ako ng pahina sa kasaysayan o pahina sa Biblia. Wala ngang organisasyon sa loob ng 306 na taon matapos ang kamatayan ng huling alagad na pagkatapos nga nooy binuo nila ang Konsehong Nicene at bumuo ng isang organisasyon. At nung lumabas mula roon si Luther, siya nga'y dakilang lalaki ng Diyos, pero nung siya yumauna, yung munting grupo na yon ng mga tao yumusad at bumuo ng panibagong organisasyon. Pagkatapos nagpunta ang Espiritu Santo kay John Wesley, wala siyang inorganisa ng kahit na ano. Pero nung siya yumauna, hayat doon mismo'y nag-organisa sila. Pagkatapos dumako ang Espiritu Santo sa mga Pentecostal at lumabas sila mula sa Methodist, at anong nangyari? Pagkatapos nga'y nag-organisa sila. Pero ang ibubunsod ay isang taong sistema na taglay ang kapangyarihan at pahit ni Elias para tuparin ang propesiya. Hallelujah! Yuyugyugin niya yun. At alalahanin niyo, siya'y nagpropesiya sa kanila at nagpropesiya at sinaysay sa kanila ang lahat ng mga bagay na ito at kumilos sa kanyang Diyos. Pero mangyaring ang huling mensahe niya'y panunuligsa laban sa White House. Noong dumating noon si Juan, ang pinakahuli niyang mensahe ay panunuligsa sa White House nung panahon na yon.
Ang huling mensahe ni Elias nung lumakad si roon sa lansangan ng umagang yun, matapos na mapa sa presensya ng Diyos sa ilang. Ayan nga't lumakad sa lansangan yun na ang buong katawan ay tadtad ng dinaahitang buhok, ng kalbo niyang uloy nangingintab, hinahangin ng balbas, yung mumunti niyang matatandang mga matay, nagniningning sa kalwalhatian ng Diyos. Hayun ang tungkod niya sa kanyang kamay, at ang mga paa niya ay talagang tuwid at matatagang lakad. Ano yung ginagawa niya ron? Lumalakad galing sa Maria patungo sa harapan ng White House at sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Wala ngang kinatatakutan. Tinanggihan siya ng mga iglesia at tinanggihan siya ng mga tao, kaya hayon siya nang ibinibigay ay huling panunuligsa laban sa White House. Pagkatapos anong nangyari pagkatapos nun? Pakinggan, pagkatapos nung panunuligsang yun, ang tinig niya ay di na narinig pa. Di na siya narinig ng kahit sino. Tinawag na siya ng Diyos palayo ng eksena. Sabi, Elias, tapos mo nang ipaalam ang mensahe mo sa buong Israel. Nalaman na nila ito. Ngayon pumarito ka sa ilang. Lumayo ka sa kanila. Ibukod mo ang sarili mo dahil may bagay ako na gagawin. Ipakikita ko sa kanila kung anong bunsod kapag tinatanggihan ng aking mensahe. Anong sumunod? Digman, tagutom, kagutuman. Ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Masdan nyo kung ano yung dumating. Masdan nyo kung anong sumunod. Nagkaroon ng tagutom. Magkakaroon ng tagutom. Marahil di sa tinapay, bagkus sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa kanyang katotohanan. Ang lahat ng mga kaiglesiyahan ay mauwi na lamang sa pakikisalamuha at masasadlak doon ng ganoon na lang, katulad ng pagkakasadlak na nila rito. Anong ginawa ni Elias? Nakasumpong siya ng nakatagong batis doon sa bundok kung saan nakakuha siya roon ng tubig ng buhay. Mga langit na mga kapahayagan mula sa Diyos sa kanyang pagkakaupo roon sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Yung mga kapahayagan niya ay yung munting tagong batis habang ang iba sa kanila ay nangamamatay sa gutom. At binigyang pala ng Diyos ang kanyang mga lingkod, yung mga uwak, nagdala sila para sa kanya ng makakain habang siya'y nakabukod sa mga tao. At yung mga tao ay nasa ibaba na sila'y gutom na gutom para sa revival at sa lahat ng mga bagay na yun na nangyayari. Di ko na naririnig ang mga revival nung taong yun sa nasa na bang matandang baliw na yun na lumilibot sa buong lupain at binubulyawan ng ating mga organisasyon. Nasaan na nga ba siya? Hindi nila malaman. Inilayo niya ang kanyang sarili upang mapasa Diyos, palayo roon sa isang bukod na lugar kung saan di na nila naririnig pa ang kanyang tinig. Pagkatapos doon, ay unti-unti nilang nakikita. Sa tuwing ang Diyos ay nagpapadala ng isang mensahe, may bagay na isinasaysay sa mga tao at di nila tinatanggap ito, kaya't inilalayo niya muna sa eksena ang kanyang lingkod at ipinapadala ang kanyang mga salot. Kagutuman, kamatayan, sa espiritual na pananalita at sa physical din. Antabayanan nyo ang paglubog ng ekonomiya ng bansa, kapatid. Iniisip nyo na nakita nyo na ang lahat. Ano pat hintayin nyo lang. Wala pa kayong nasasaksihan yan. Iniisip nyo na ngayon pa lang ay nangamamatay na kayo't nananabik sa kawalan ng mainam na espiritual na revival. Kaya't maghintay-hintay lang kayo. Maghintay-hintay lang kayo na mananabik pa at magsusumamo na sana makapakinig ng salita ng Diyos. Yan mismo ang sinabi ng Biblia. Magkakaroon ng tagutom sa huling mga araw, sabi ng propeta, at hindi sa tinapay at tubig lamang, bagkus sa pakikinig ng tunay na salita ng Diyos. Pero ang tinig na yun ay di na maririnig, na naparoon na sa ilang kung saan na nakatago. Nagtalaga siya ng mga uwak na kanyang mga lingkod. Pagpalay ng mga ibon na yun na kanyang mga lingkod, na iningatan ang tinig ni Elias sa panahon na siya'y binukod mula sa iglesia. Ang mga uwak ay nagdala sa kanya ng karnet tinapay sa umaga at karnet tinapay sa gabi, at siya'y uminom mula sa munting bukal habang ang iba sa mga tao'y naroon sa ibaba't di magkandamayaw dahil sa kawalan ng anumang espiritual na makakain at maiinom. Pagkatapos isang araw, matapos na umabot na sa sukdulan ng parusa dahil sa kasalanan at napaluhod ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang mga tuhod, mangyaring kinuha lahat ni Jezebel. Talagang sinimot niya ang lahat at gagawin niya ituli. Kaya't ganito ang sabi ng banal na Biblia ng Diyos, gagawin niya ituli. Siya'y naroon na sa luklukan ngayon sa likod ng puppet na Pangulo. Binabaluktot ito sa anumang paraan na gustuhin niya. Wala ngang makapipigil sa kanya. Tunay,
Walang makapipigil sa kanya ngayon. Dahil yung di nila magawa sa pamamagitan ng mga relihiyo'y doon nila gagawin ito. Gagawin ito sa politika. At hayat nagawa nga nila. Yan mismo ang bagay na ginawa nila. Na ang politika ang magpapasimula ng pagbuboykot ng sadyangang kung papaanong babaling ito sa tanda ng hayop. At iyak yan gaya ng kung papaanong nakatayo ako rito, kita nyo? Gaya ng sinabi ng Biblia. Alam kong atrasado na ang oras natin. Bibilisan ko na. Nais ko lang may pangusap itong huling salita na ito kung iloloob sa akin ng Panginoon. Masdan! Nanatili sa lugar na yun si Elias hanggang sa pakilusin siya ng Diyos. Wala siyang naging mga revival doon. Hindi nga siya nangaral doon sa kung kanino. Nanatili lang siya roon kasama ang Diyos na mag-isa sa may ilang dahil isa nga siyang tao ng ilang. Lumaki siya sa ilang na kung papaanong si Juan ay lumaki rin sa ilang. Nagpunta siya sa ilang ng mag-isa't kasama ang Diyos. Umalis mula sa kanyang iglesia matapos na maibigay niya ang kanyang mensahe. At tinanggihan ito ng iglesia, tinanggihan ito. At sa huli, wala nang ibang gagawin ng organisasyon, kaya kinailangan niyang lumayo roon. Tinawag siya ng Diyos mula sa eksena. Kinuha siya at dinala sa ilang. Ang sabi, "Sige't umalis ka na riyan at pupunta rito." Ayaw na nilang makinig. Pumarito ka. At pagkatapos ay ibubuhos ko ang hatol ko sa kanila. Oo, siya nga. Siya'y paririto isa sa mga araw na ito. Ang tabayanan nyo. Matapos ang mga araw ng pagpropropesiya niya, anong nangyari? Nandupaypay ang iglesia. Hayan ang grabing pananakot ni Jezebel. Tinangay niya sila para magawi sa kanya. Sinakop niya silang lahat. Tinangay niya sila para mapasa kanya. At napatayo ng mga rebulto't lahat na. Pero isang araw, tinawag siyang muli ng Diyos. Eto na nga siya na lumabas. Pakinggan niyo po itong maigi at huwag po kayong magagalit sa akin. Ang sinasabi ko ay, ganito ang sabi ng Panginoon. Nung paglabas niya, anong ginawa ng Diyos? Pinadala siya ng Diyos sa isang babaeng balo. Ang babaeng ay may lalaki noon na siyang ulo na mas mataas sa kanya. Pero kinailangan ng kamatayan para ang babae mapalaya ng sa gayon, masampalatayanan niya ang salita ng propeta. Napansin niyo ba yon? May asawang lalaki siya noon na nagtuturo sa kanya kung saan ba rito ang daan at saan doon ang daan sa isa sa mga eskwelahan doon. Pero sa matinding taggutom, ang lalaki nasawi. Kinuha siya ng kamatayan. Kaya ang babae wala ng kaugnayan sa ano pa mang organisasyon. Kaya siya handa na ngayon para makinig sa salita ng Panginoon. Isa pong babae na nangangahulugang ang iglesia, isang babaeng balo ng asawa niyang lalaki, organisasyon, ay namatay. At hayat iniisip niya na di na niya yata kayang mabuhay pa sa sarili niya. At ang sabi ng Diyos, magpunta ka sa kanya ngayon. Pakikinggan kanya. Siya inutusan ko. Oo, iniisip natin kung minsan, kayo na munting grupo doon nakitatapat at ginagawa ang lahat na magagawa niyo para magkaroon lamang ng isang pagtitipon, para sikaping ipakita sa mga tao na ang puso niyo ay tama't nagnanais lang kayo na sila'y mailagay rin sa tama. Kung minsan nga iniisip niyo na nahihirapan na kayo, pero alalahanin niyo, ang Diyos ay nakantabay lang ang mata niya sa inyo. Iniibig niyo siya. Alam ko na iniibig niyo siya. Dahil di naman kayo upo rito, di kayo magtitiis na dumalo sa ganitong bagay. Ang Diyos nga'y nakantabay lang ang mata niya sa inyo. Oo, at nung ang lalaki, ang asawang lalaki mamatay, yung organisasyon ng babae namatay, kaya ngayon ay handa na ang babae na mapakinggan ang salita ng propeta. Kaya nung ang propeta ay sumapit na roon sa may pinto at humingi sa babae ng kaunting tubig, nagpunta ang babae at kumuha agad ng tubig. Pagkatapos ang sabi ng propeta, "Dalhan mo ako ng sansubo ng tinapay." At bumaling ang babae at nagsabi, "Habang ang Diyos ay nabubuhay, wala po akong labis na ganon bagkus sapat lang." Ngayon, mistulang ang iyong propeta ay pinadala roon para kunin pa yung kakaunti na mayroon siya. Pero kabaligtaran po, nung yung babae bukal sa kalooban niya na ibigay ang anuman na meron siya para suportahan ang salita, pinakain siya ng Diyos. At kung bukal sa kalooban niyo na ibigay ang mistulang sapat na espiritu na nasa inyo, sapat na espiritu na ibinigay sa inyo ng Diyos para itaguyod ang salita, ay kung ganoon ay pananatili ng Diyos na kayo'y buhay. Hallelujah! Oh, malwalhati ang Diyos! Nakikita niyo ba, Iglesia? Huwag niyo pong isipin na parang nawawala ako sa sarili ko. Hindi po. Pero yung mistulang sapat na taglay nyo, yung kauntiman na nagbubunsod sa inyo na mananampalataya sa Diyos, yung muntimang pananampalataya na taglay nyo, ilagay nyo sa salita, hindi sa organisasyon. Ilagay nyo sa salita ng Diyos, kanya kayong pananatilihing buhay. Handa na siya. Ano ba't di niya yun magawa noon? Dahil din nila siya pinahihintulutan. Pero ngayon siya'y handa na. Kanya kaya itong tatanggapin? Nagsugo ang Diyos ng propeta sa daan papunta sa kanya. Kanya kayang tatanggapin ang salita ng propeta? Kanya kayang tatanggapin ang propeta na ito? Oo.
tinanggap nga niya. At sinabi ng propeta sa kanya, ngayon, ano man yan na kakaunti na meron ka, ilagay mo yan dito. Dalhin mo yon sa akin una sa lahat. At ano pong nangyari? Habang ang iba sa mundo'y nang lulupaypay at nangamamatay sa gutom, siya at ang mga anak niya at sambahayan niya ay kumakain ng 3 desenteng pagkain sa bawat araw, haya't makalangit na kapahayagan sa salita. Umaasa ako na nakikita niyo ito, mga kaibigan. Ano pang nangyari? Yung propeta ay nanatili roon hanggang sa matapos ng tagutom. Nabuhay kasama ang babae na ito, itong iglesia, na tumanggap sa kanya at nanampalataya sa kanyang salita. At kanyang tiniyak na siya'y nabubuhay, ang iglesia ay tiniyak na nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Dahil sinabi ng propeta, ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, wala na tayong sapat na oras para tugay-gayin pa ang ibang bahagi ng kwento, alam nyo. Kaya't yung tungkol sa kung paano pumaroon siya at nakipagtuos kay Baal, gagawin nga ito ng propeta, isa sa mga araw na ito. Huwag po kayong mag-alala. Sa oras na lalakad siya palabas ng ilang na may pagyabag, ang tabayanan niyo ang mangyayari. Anong nangyari? Mangyari ngang ang mainam matandang Elias, ang propeta, ang tunay na lingkod ng Diyos, nung siya'y sumapit na sa dulo ng kanyang daan. Sinabi sa kanya ng Diyos isang araw, sabi, Elias, matagal-tagal ka na ring nangangaral ngayon. Kinalaban mo si Jezebel at lahat ng kanyang kolorete at lahat hanggang sa ikay punong-puno na rito. Sabi, sigit, magpunta ka ng Jordan. At heto ang propeta na pumaroon, dumako sa Jordan. Ayan nga roon ang marumit maputik na ilog na umaagos sa ibayo, malamig na tubig na halos magyelo, katulad mismo ng kakaharapin ng bawat isang tao, ang Jordan, kamatayan. Pero nung ang dakilang lingkod na ito ng Diyos ay lumakad na patungong Jordan, at ang anak niya ay lumalakad sa tabi niya, anak niya sa Ebanghelyo. Siya nga't ang lalaki anak niya, ama ko, ang mga karwahe ng Israel, ang mga ngabayo. Hayun nga si roon kasama ang kanyang anak na naglalakad ng bisig sa bisig, pababa roon sa Jordan, pinapanood nung anak ang kanyang ama na payaon na nung umagang yon. Nung makaparoon na ang propeta sa may Jordan, umabot siya sa likod niya at kinuha ang balabal ng kapangyarihan na nakasukbit sa balikat niya, sabi, kamatayan, wala kang anuman na magagawa sa akin. Tapos hinampas niya ang Jordan. Tumabi ka, tatawid ako sa umagang ito. Anong nangyari? Ang ilog na tumabi at natuyo na parang pulbura. Ano yun na ginagawa roon ng matandang propeta? Nakatanaw siya sa kalaparan ng Jordan. Batid niya na may karwahe roon na naghihintay sa kanya na may mga kabayo. Pauwi na siya. Ang gawain niya ay tapos na. Ang anak na niya sa Ebanghelyo ang hahalili sa kanya. Ako nga po'y papauwi nung isang araw mula sa kanluran. Bigla na lang po itong pumasok sa isip ko. Binuksan ko yung radyo, 3 araw ang dapat kong imaneho, 24 na daang milya na mag-isa ako. Binuksan ko yung radyo at ako, pinakikinggan ko yung espiritual na mga programa sa Del Rio, Texas. May isang lalaki roon na napanayam ang tungkol sa isang matandang itim, na maitim na lalaki. Ang lalaki po'y malapit ng mamatay at ang lalaki paparoon na sa ilog, sabi niya, ang mga ginintuang panyapak na aking isusuot ay para makapaglakad sa mga lansangang ginto. Ang matandang itim na lalaking ito ay nangaral ng buong buhay niya at ang tanging isang bagay na lang na iniisip niya na makakapagpalubay sa kanya na pagmemiari niya ay yung lumang banjo niya na nakasabit sa dingding. Naupo siya roon sa malalaking tumpok ng bulak at tumugtog ng mga himno. Ipinapahinga ang sarili mula sa kanyang pagmiministeryo gamit ang lumang banjo na yon. Yun yung naisip niya para makapahinga. Sabi niya, yung matandang kabayo niya na maiksi ang buntot na lagi niyang ginagamit na sasakyan noong araw ay maparoroon kasama ang karwahe. Binubulay ko nga ang mga yon. Sabi niya, ang mga ginintuang panyapak na aking isusuot ay para makapaglakad sa mga lansangang ginto. At nung matapos na siyang makaawit, pinatay ko na yung radyo. At nagmamaneho nga ako roon. Nakahawak ako sa manibela. Siya nga. Ako man ay paroroon din. Ano kayang makakapagpalubay sa akin? Saan ko kaya matatagpuan ang aking kalubayan sa ilang? Ako nga'y may simpleng lumang mahabang baril na tinatawag na. Gamit-gamit ko ngayon sa pangangaso tuwing taglagas ng taon. Isa po yung 270. Ang modelo ay 721 na Remington. Isang lalaki na kapatid ang nagbigay noon sa akin sa California. Mga ilang taon na rin ang nakararaan. Gamit-gamit ko yon sa pangangaso ng maraming taon at mga taon na rin. Ganun nga, tunay na isa nga yung kalubayan sa akin. Dahil alam ko na napakainam na baril yun para makapamaril. At yun ang kalubayan ko sa ilang. Pagkatapos, biglang pumasok sa isip ko yung pangitain ko. Nung pagparoon kong ngaraw at nakatagpo ko ang lahat ng mga kapatiran ko, may narinig akong parang munting halinghing. At eto nga na lumalapit ang aking munting prince, ang munti kong kabayo na sinasakyan lagi.
at idinantay nito ang kanyang ulo sa may balikat ko. Sa isip-isip ko, tunay, isa sa mga umagang ito, ako'y paroroon na rin sa may Jordan. At yung lumang 270 na lagi ko noong nakasabit sa may dingding, matagal ko na rin di yun na ibababa roon mula pa nung isang taglagas. Yung munting kabayong sinasakyan ko lagi noong araw, ikakabit siya ng Diyos sa aking karwahe sa umagang yun kapag tatawid na ako sa may ilog. Tatayo nga ako sa kabilang ibayo ng ilog, ipadadala siya sa akin ng Diyos. Nakita ko siya nung isang gabi. Ikakabit siya roon sa karwahe ko, isa sa mga umagang ito. Ako'y yayao, papailan lang sa mga ulap. Manalangin tayo. Sa kapangyarihang iyon ng Diyos na aking tatamasahin sa paglakad ko roon sa mga lansangang ginto. Siyangat ang matandang mahabang baril na nakasabit sa dingding, wala nang ang paggagamitan pa nun. Iniisip ko nga na sa oras na yung karwahe ko ay dumating na, kaya't ang munting kabayo ko na sinasakyan ko na nakita ko sa pangitain ay nakakabit kaya doon sa karwahe sa umagang yun. Kapag naroon na ako sa may ilog, umaasa ako na naroon siya. Ninanais kong agawin ako pa itaas. Ninanais ko ng iglesia ay agawin din pa itaas ng gaya rin nun. Ninanais ko ito sa bawat isa sa inyo. Gusto niyo bang mabatid kung mapaparoon ba kayo sa may Jordan? Magagawa niyo bang itakwil ang di makatiyos na mga sistema ng sanlibutan ito at tanggapin si Jesus Kristo bilang inyong tagapagligtas? Kung di ka pa isang Kristiyano, maaari mo bang itaas ang kamay mo at sabihin, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham, sa pagsapit ko po roon sa may Jordan. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Sa pagsapit ko roon sa may Jordan, hinahangad ko na gamitin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa akin at hampasin ng malamig na mga tubig at lumakad patawid. Papaanong maatin nyo na maupo lang sa ilalim ng ganito mismong pangungusap sa pahid ng Espiritu Santo at batid naman na sinasaysay mismo sa akin ng Espiritu Santo ang inyong kalagayan at hindi pa rin kayo magtataas ng inyong kamay? Ipinapakita lang yan na panahon na para sa paglalakbay sa ilang. May isa pa po ba kaya bago lamang tayo manalangin? May isa pa po ba? May dalawa na nagtaas ng kanilang mga kamay. 3, pagpalain ka ng Diyos, Iho. Makalangit naming Ama. 3, napakainam Panginoon. Kung sila lamang ay paroroon sa araw na yon. Dalangin ko na sila'y maparoon, Panginoon. Itinaas nila ang mga kamay nila dahil sila'y kumbensido na itong mga makamundong mga sistema ay naghihingalo na. At ang mga tinig ng salita ng Diyos ay nalalapit ng mahirap masumpungan. Nababawin na ito ng Diyos mula sa iglesia. Ang sigaw, ang tawag ng nobyo ay yayaon na at babalutin ito ng sistemang Jezebel. Pero sila nga'y nagnanais na magkaroon. Mabuhay sa tabi ng tagong batis gaya ni Elias na inalagaan sa panahon ng tagutom. Diyos, iyo pong ipagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo ngayon. Punuin ang kanilang mga puso ng kaligayahan at kapayapaan at ilagay ang kanilang mga isipan sa batayan ng salita ng Diyos nang sa gayon, sila'y makapamuhay ngayon at mula ngayon, mapasawalang hanggan. Iyo pong pagpalain sila, Ama. Sila po ay sa iyo sa pamamagitan ni Jesus Kristo na aming Panginoon. Habang nakayuko ang ating mga ulo, sila na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay at nagnanais na tanggapin si Kristo. Maaari lang po bang tumayo kayo ng ilang sandali habang mananalangin ako ng isa-isa para sa inyo? Sige po, tumayo lamang. Oh Diyos, ako po ba'y nabigo? Mangyaring 3 lamang ang nagtaas ng kanilang kamay at walang may pagkaantig na tumayo para akuin ang siya mismong bagay na ginawa nila. Panginoong Yesus, itinatagubilin ko ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Naipangaral ko na ang iyong salita at di ko po ito ikinompromiso maski katiting. Ngayon akin pong iiwan ang tahanan sa kanila, Ama. Iyo pong gawin ang nararapat sa iglesia man at sa iyong lingkod. Ang lahat ay nasa iyo na pong mga kamay. Ama, dalangin ko na iyong ililigtas ang mga naliligaw. Ang mga gutom ang puso'y busugin ng mabubuting bagay. Ibigay ang buhay na walang hanggan sa kanila na mga nauuhaw. Magpalitaw ka ng iyong mga lingkod para ipahayag ang mensahe. Magkaloob ng kagalingan sa mga may karamdam at nagdadalamhati. Kunin ang kaluwalhatian sa iyo pong sarili, sapagkat akin na pong itinatagubilin ng aking sarili sa iyong salita. In my hand and in my heart and in my mind, write your laws. Through Jesus Christ our Lord. Amen. At sa aking kamay at sa aking puso at sa aking diwa, iyong isulat ang iyong mismong mga kautusan
sa pamamagitan ni Yesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa pagsapit ko sa ilog, sa wakas ng panahon. Di ko po aawitin. At para bang ang lahat ng mga kaibigan ko'y naglaho, may isa roong maghihintay na siyang sa daan ay gagabay. Sa pagtawid ko sa Jordan ay hindi ako mag-isa. Nakapagbigay ka ba ng mga prayer card, Bill? Para bang ang bigat ng pakiramdam ko. Anong ipinamahagi mo ngayon? B? Nagbigay ka rin ng mga A, hindi ba? Sige, tawagin mo sila. Ang mga B muna, bilang isa hanggang prayer card B, bilang isa. Ipananalangin natin ang iyong sakit. B, bilang isa. Sino po ang may hawak? Prayer card B, bilang isa. Isa yata na naroon sa likod na likod. Sige, pumarito ka lamang binibini. B, bilang dalawa. Itaas mo ang kamay mo. Yung binibini po bang yun? Bilang tatlo. B, bilang tatlo. Itaas mo lamang ang iyong kamay. Sige po, para makita ko kung saan. Bilang tatlo. Bilang apat. B, bilang apat. B, bilang lima. Maaari mo bang itaas ang iyong kamay kung maaari? B, bilang lima. Yung lalaki po bang iyon? Sige. Bilang anim, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, eto, sigit patayuin lamang ang lahat ng B kung maaari. Sigit, yung na nakapunta na sa buong panig ng mundo, bawat misyonero sa labas, saan man kayo't kung magagawa nyo. Lahat ng prayer card B ay tumayo lamang at pumwesto kayo rito ayon sa inyong numero. Ngayon, ano nang kasunod? A. Sino ang may prayer card A? Bilang isa. A. Bilang isa. Nasaan? Sigurado namang nariyan. A. Bilang isa. Naibigay na yon ng mga 2 araw na o 3 na yata ngayon. Kaya baka wala na sila rito. Lahat po ng may prayer card A. Sigit pumila na rito ngayon sa banda rito. Pumwesto lamang sa tabi ng dingding ng mataimtim. Gusto kong mangusap sa inyo ng mga walang prayer card sa ilang minuto bago simula ng pila. Ngayon, sa mga may prayer card, hawakan nyo lang yan sa inyong mga kamay para makolekta ng mga kalalakihan ng inyong prayer card. Matagal nyo nga itong hinintay. Kayo nga'y pumarito ng maaga ngayong gabi para tumanggap ng inyong prayer card at nararapat lang naman na maparito kayo sa pila. Ipinapangako ko sa inyo na ipananalangin ko po kayo. Ngayon tutuparin ko ang pangako ko sa tulong ng Diyos. Anak na lalaki mo ba ito? Napakainam na munting lalaki. Pagpasensyahan niyo po ako. Ito pong ginang rito ay magandang halimbawa ng tunay na Amerikano. Ito po ang munti niyang anak na lalaki. Nakasuot ng munting overall at jacket na may pahabang guhit ang disenyo. Ang binibini po ay may mahabang buhok. Maayos ang pananamit. Pagpalain siya ng Diyos at ang kanyang tahanan at kanyang asawang lalaki, kanyang mga mahal sa buhay. Yan nga ang sadyang tunay na USA, na ang pagiging Kristiyano ay hayag na nakasulat mismo sa ibabaw nito. Naway magtagal pa nang lupain natin ganito. Pagpasensyahan mo ako, munting ginang, kung sinabi ko yun. Pero gusto ko lamang, nang sa gayon, makita ng mga tao ang iniisip ko na tunay na itsura ng isang Kristiyano. Wala mismong manicure. Anumang tawag nila doon sa bagay na yun, talagang simpleng binibini. God bless you, Brother Sullivan. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Sullivan. The great physician, pumamarapatin mo. The great physician now is near, the sympathizing healer. You believe in Him?
Sinasampalatayanan mo ba siya? Nananampalataya ka ba na siya ang dakilang tagapagpagaling? Now, just be reverent just a moment. Ngayon ay tumaimtim lamang po ng kaunting sandali. May kaunti pa po tayong oras, pinaikli ko man ang mensahe. Umaasa pa rin ako na nakuha niyo yun ano't anuman kung anong ibig ipahayag nun. Just believe with all your heart. And they all get lined up. Somebody back there line people up. Okay? What's that? Sige po't manampalataya lamang na ang buong puso niyo. Mangyari pong ang lahat ay mailagay sa pila. Sigit isa riyan sa likod ang sigit iayos ang mga tao sa pila. Ayos na? Now, all Ano yun? got prayer cards. Ngayon, lahat ng mga may prayer card ay nakatayo na. Do you believe out there also without prayer cards? Kayo po ba riyan ay nananampalataya rin? Kayo na mga walang prayer card. You'll have Kung faith kayo nga'y may God. pananampalataya, tatawagin kayo ng Diyos. Ngayon, lahat ng mga prayer card sa pila. Yang munting batang babae na nakaupo riyan sa likod, na may masamang binti, dito sa banda rito, nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Kung nananampalataya ka, sigit manghawakan ka lang sa pananampalataya mo't ito'y ikakaloob sa iyo ng Diyos. Think your sick father will get all right? Iniisip mo ng tatay mo na may sakit ay gagaling? Sigit manampalataya ka, matatanggap mo ito. Sigit, ikaw rin dyan, na nananalangin para sa pamangkin mong lalaki na may sakit na nerbiyos. Sa tingin mo ba'y kaya siyang pagalingin ng Diyos? Sa ginang na nakaupo riyan, kung iyo lamang itong masasampalatayanan, matatanggap mo ito. All of you going to believe? Lahat po ba kayo'y mananampalataya na? Now, Ngayon nais kong ilan sa mga kapatid ko ang narito na mga mangangaral ng Ebanghelyo, full gospel na mangangaral o anuman kayo na naniniwala sa makalangit na kagalingan, itaas niyo ang inyong mga kamay. I like to become your Nais ko pong lumapit kayo rito at tulungan ako na ipanalangin ang mga taong ito. Sigit kayo man din. Lumapit lang po rito at tumayo rito sa entablado kasama ko. Magagawa niyo po ba mga kapatid? Sa inyo po na mga ministro, sigit magpunta lamang dito at tumayo sa linya rito sa may entablado. Mainam po yan. Salamat mga kapatid. Salamat. Sigit magpunta lamang dito mga kapatid. Sige lang. What's that? Yes, you can. Ano pong sabi mo? Sige, pwede. Sige, gumawa lang ng 2 pila rito. Mainam yan. Ayos yan. Ngayon, bumaling ka sa kabilang harap dito, kapatid. Bumaling ka sa kabilang harap dito. Dito ko padadaanin ng mga tao sa gawin rito. Ngayon, ang ilan sa inyo ay lumipat sa kabilang gilid ko rito. Dito po, pumamarapatin nyo. Tumayo sa palibot ng kabilang harap na ito. Sige po. Ngayon, sa mga narito, nakikita niyo po ba ang maiinam na mga kalalakihang ito? Ito sila na mga kalalakihang tatayo rito. At tatayo mismo sa siyang ebanghelyo na pinapangaral ko. Kita nyo? Sila'y naparito dahil sinasampalatayanan nila ito. Ngayon, marapat lamang na malaki ang paghanga niyo sa inyong pastor na tatayo siya rito sa harap sa may entabladong ito na matapang at puspusan ng pangangaral. Ito pong mga kalalakihang ito na may kapahayagan, na may pagkabatid sila na, haya't di po ako laban sa mismong tao. Pero hayan nga't nakakawil tayo sa mga sistema na sinasadlak tayo sa, doon nga sa mga sistemang yun tayo laban, hindi sa tao na lingkod ng Diyos. Ngayon, kung tayo nga'y magkakaroon ng espiritual na pagkilala sa bawat isa rito, gaano kayang katagal sa palagay niyo ako mananatili rito? Ako nga'y babagsak sa pagkakatayo ko sa ilan pa lang, mga 6, 5 o 6, 10. Papaano pa kaya kung kalahati nito? Sangkapat nitong tila, kaya't ako nga'y manlulupaypay na't ang iba pa'y di na maipapanalangin, kaya di natin pwedeng gawin yan. At kung paanong, pero di nyo nga kailangang dumaan sa ganon. Alam nyo naman mismo ang suliranin nyo. Alam nyo naman ang mga bagay na nagawa nyo. Kaya ngayon mismo ipagtapat nyo na ang mga pagkakasalan nyo. Kung meron man sa inyo riyan na may kahit munting tuldok lang ng pag-aalinlangan sa inyong puso, alisin nyo na yan agad-agad at ilingin sa Diyos na patawarin kayo. Kung kayo'y di wasto sa Diyos, humiling kayo sa Diyos na patawarin kayo. Kung di kayo hingi ng kapatawaran at kayo di wasto sa Diyos, wala ngayong may dudulot sa inyo na muntimang ikabubuti sa pagdulog nyo rito. Sinasayang nyo lang ang oras nyo. Totoo po yan. Ngayon, tama po ba yon mga kapatid na lalaki? Siya nga.
Bumaling kayo rito. Eto nga nakatayo rito si kapatid na Kid. Grabe yung kagustuhan ko noon na halos putpurin ko na yung mga gulong ng kotse ko. Makapunta lang sa kanya ng mga 1 taon ang nakalilipas o 2 para siya'y mamamatay na sana noon sa kanser. Nakatakdang mamatay na sana noon nung araw na yon. Dumudulog sa akin noon ang may bahay niya, sabi, dalian nyo. Sabi, mamamatay na siya. Nung pagdating ko nga roon, pinagaling siya ng Diyos. At heto po siya ngayon na nakatayo pa rin dito. Sa tingin ko pa nga'y, nadagdagan siya ng higit na timbang at lahat na. Isa po siyang veterano noong araw, alam nyo. Ito nga ang klase ng lalaki na isinasaysay ko sa inyo mga taon nang nagdaan na nangangaral at nanatili mismo roon sa salitang yun. At gayong libakin man siya ng mga tao. At siya at ang may bahay niya ay masipag na lumalakad sa mga rilis ng tren at lahat na. At doon mismo sa ibabaw ng mga bundok at sa mga minahan ng karbon at minsan ay pinagtatabuyan at binibilanggo at lahat na. Ito nga ang uri ng lalaki na sadyang lumaban para mapagtagumpayan ng gantimpala, ang ganitong uri nga. Ngayon mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, wala man kayo nung kaloob ng espiritual na pagkilala, di nyo naman kailangan, kita nyo, di yun ang mahalaga. Ang bagay nga na mahalaga ay kayo'y lalaki ng salita, kayo nga'y mas mainam, mas magaling na mga ngaral kumpara sa akin kung tutuusin, dahil di naman ako mangangaral na may tuturing. Pero ako, haya't kayo'y pinahiran. Sino man na tinawag para ipangaral itong ebanghelyo, ay tinawag para pagalingin ang mga may sakit. Ang pangunahing utos ay humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Sino man na manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at iba pa, sila'y gagaling. Kung ika'y tinawag para maging ministro, tinawag ka para manalangin sa mga may sakit. At ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito ay para itong mga narito ay makita nila na di nila kailangang maghintay sa kung sinong special na tao na mga Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborne, maging sarili ko, o sino man nasasadya para magdaos ng gawaing pagpapagaling. Gusto kong makita ng mga tao na kayo'y mga lalaki ng Diyos. Kita nyo? Kayo'y lalaki na may ganun ding kapahintulutan na magpatong ng mga kamay sa kahit sino man sa kanila gaya ko o sino pa mang iba. Kung tutuusin mga kapatid, batid nyo, bilang mga ministro, na yung personal na pananampalataya ng mga tao sa Diyos ang siyang nagpapangyari nito. Tama po ba? Maghahandog lamang tayo ng pananalangin sa kanila. Ngayon, sasabihin nyo, kapatid na Branham, ang espiritu ba ng banal na espiritu'y nasa iyo? Tunay, oo naman. Ngayon, sa inyo ng mga nariyan sa upo, sa pila po riyan, kung sumasampalataya kayo ng buong puso nyo na kayo'y pagagalingin ng Diyos, itaas nyo inyong kamay, sabihin, tinatanggap ko ito. Ngayon, lumapit ka rito. Sige, paraanin nyo itong binibini rito para makalapit siya rito. Di kita kilala, di pa kita nakikita kahit kailan. Kung sasabihin sa akin ito ng Espiritu Santo, nang sa gayon, ang mga kapatid na lalaki ko rito sa harapan dito gaya nito, haya't nakatayo silang lahat dito sa palibot ko. At bilang na ang mga kapatid ko'y narito, haya't ang Panginoon ko'y narito, siya'y Panginoon din nila, siya nga. Ngayon, kung sasabihin niya sa akin kung anong suliranin sa iyo, ano man yung problema sa iyo, ikaw ang nakakaalam kung totoo ba yun o hindi. Gusto kong ang mga nakikinig dito, gusto kong ang mga tao na nariyan ay makita nila na narito mismo ang Espiritu Santo sa may entablado para magpakita ng espiritual na pagkilala. Pero di nun ibig sabihin na pinagagaling na ang tao. Pero kung may sasabihin siya sa akin na isang bagay tungkol sa iyo, na alam mong wala akong nalalaman tungkol doon, kagaya ng babae sa may balon, di ko ibig sabihin na ganoon mismo ang kalagayan, pero ang ibig kong sabihin ay isang lalaki at isang babae na nagtagpo ngayon sa unang pagkakataon. Hayon noon si Jesus na isang lalaking nasa edad medya na marahil, at hayon ang babaeng ito na marahil kabataang babae, marahil ka edad mo. At kung ipahihintulot niya, nasasabihin sa akin kung ano ang iyong ipinunta rito, kung ano ang iyong suliranin, ikaw ba'y makasasampalataya na wala nang iba't ang kanyang espiritu mismo ito na gumagawa nun? Kayo ba na mga kapatid na lalaki naniniwala riyan na ang siya ring Panginoong Yesus ay nakatayo rito? Sa inyo ba na mga narito'y naniniwala sa siya ring bagay na yan? Kayo ba na nariyan mismo sa pila para sa pananalangin ay makasasampalataya sa siya ring bagay na yon? At may pagkabatid ng mga kalalakihang ito, sila ba'y tatawagin ko rito kung iniisip ko na sila'y hindi? Matapos kong mangaral ng gaya nito at sinaysay ang mga bagay na yun na aking nasabi, at pagkatapos tatawag ako ng mga lalaki rito sa itaas na mga hindi na makarapat-dapat, hindi ko yun gagawin. Ginigiba ko niyan ang siyang mismong bagay na ipinaglalaban ko kung ganoon. Kita nyo? May tiwala ako sa kanila. Naniniwala ako na sila'y mga kalalakihan ng Diyos. Ngayon, matyagan nyo nga't ang Espiritu Santo ay nakatayo lamang sa malapit. Ako lamang ay mangungusap sa iyo ng konti. Sisikapin kong sasabihin mo, ano itong ginagawa mong ito, kapatid na Branham? Kaya't ang siya ring bagay na ginawa ni Jesus noon sa babae, nagsabi, dalhan mo ako ng maiinom.
Sinikap niyang makipag-usap sa kanya ng konting minuto, tinutuklas kung ano ang suliranan ng babae. Ang suliranin mo ay pagkanerbiyos. Yan ang iniinda mo. Kung tama yun, itaas mo ang kamay mo. Ngayon, mukha nga pong wala sa itsura niya ang ganon, hindi ba mga kapatid? Hindi nga, pero yun po ang suliranin sa kanya. Matagal-tagal na siyang ganito. Kumbaga sa isang di pa man nakatatawid ng tulay, ay lagi nang naliligalig agad at kung ano pa. Siya nga, dahil yan ang katauhan mo. Talagang ganoon ang pagkayari sa iyo. May pagkanerbiyos. Laging iniisip-isip na may kung anong masamang bagay na mangyayari na di naman talaga. Kung minsay sinasabi ng dyablo sa iyo, wala na itong silbi. Sige, tumalikod ka na lang sa pananampalataya. Lumampas ka na sa hangganan. Hindi ko binabasa ang isip mo, pero binabasa ko kung ano. Sadyang alam ko ang sinasabi-sabi ng kaaway tungkol sa iyo, dahil nakikita ko kung anong nasa isip mo. Ngayon, maging si Jesus ay pinalos ang isipan nila noon. Tama ba? Bueno, yun po ang nangyayari ngayon. Tama ba? Heto, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay para malaman mo talaga. Sa totoo lang, ay nakatayo ka rito para sa isa pang tao. Siya nga, yan ngayon, kita mo? Di mo ngayon basta mahagip kung di ngayon. Ngayon, kung ihahayag sa akin ng Panginoon ang dahilan ng pagkakatayo mo rito para sa isa pang tao, makasasampalataya ka ba na ako'y propeta niya? Ito nga'y para sa nanay mo. Sumasampalataya ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung ano ang suliranin sa kanya? Bueno, may sakit siya sa puso, mataas ang presyon ng dugo, may bato sa abdo, mga komplikasyon. Tama yun, hindi ba? Kita mo? Ngayon, yan mismo ang Espiritu Santo, hindi ba? Ngayon may isang bagay na narito sa akin at sa mga kapatid na lalaki rito. Kita mo? May isang bagay na narito mismo ngayon, ang Espiritu Santo. Ngayon, sumampalataya ka lamang, kayo, habang lalakad kami sa pilang ito. Lahat po tayo iyuko natin ang ating mga ulo, habang tayo po'y mananalangin sa mga taong ito. Ngayon, makalangit na Ama, kami po'y magpapatong ng mga kamay sa mga taong ito. At ako po'y nananalangin para sa kanila ngayon. Narito po ang iyong mga maharlikang lingkod na nakatayo rito. At lahat kami magpapatong ng mga kamay sa mga may sakit. Dahil sinabi mo mismo na gawin ito. Gagawin po namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Naway ang mga tao ay di masayang ang pagpunta nila rito. Bagkus sa pag-alis nila rito ay mapagaling sila sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. Ngayon, humakbang ka lang rito at lumapit. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, pagalingin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, pagalingin ang aking kapatid na lalaki. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, pagalingin ang aking kapatid na babae. Ngayon, sandali lamang. Kita nyo, kapatid na lalaki at kapatid na babae, bakit nga kayo nagalak nung yung babae kanina, nung mangyari yung espiritual na pagkilala, at nung isa-isa nang lumalakad dito ang iba, ay di naman na nagpakita ng ganoon. Tuloy-tuloy na dumadaan dito ang mga tao. Bueno, kung di ako pinakitaan ng espiritual na pagkilala, bueno, ibig sabihin nun ay di ko ito natanggap. Wala po yung kinalaman doon, dahil narito pa rin naman siya. Kita nyo? Kaya naman sa pagdaan nyo rito, dumulog kayo ng mga kamay ay nakataas. Sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang aking tagapagpagaling, at ako po'y dadaan mismo rito. Isa sa mga kalalakihan na narito ay magbabautismo sa akin. Ako po'y lulusong mismo sa dako ng pagbabautismuhan at magpapabautismo at aahon doon at may pagkabatid na ipinangako mo na tatanggapin ko ang Espiritu Santo. Kita nyo, ito'y ang espiritual na pagkilala ay narito pa rin. Narito pa rin ito kung papaanong katulad doon. Heto, sino ba? Itong lalaki rito. Ako'y estranghero sa iyo. Ako nga ba, Ginoo? Di kita kakilala. Mangyaring kung sabihin sa akin ng Diyos kung anong suliranin sa iyo, makasasampalataya ka ba na ako'y propeta niya, lingkod niya? Sasampalataya ka ba ng buong mong puso? Sige po, salamat po. Napakainam na espiritu yan, napakainam na bagay. Ang totoo, nakatayo ka rito para sa isa pang tao. Siya nga, ang apo mo, na may polio. Nahulog siya nung isang araw at nabalian ng binti. Yan nga'y, ganito ang sabi ng Panginoon. Tama po ba? Siya nga, sige't humayo ka na't sumampalataya ngayon at siya'y gagaling. Ngayon dumulog kayo na nananampalataya. Sige po't ang bawat isa, dumulog lamang. In the name of Jesus. In the name of by your mighty power. In the name of Jesus. By your grace. Hallelujah. Hallelujah.
In the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. We believe, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Give us the name. As the anointing falls. Nakatayo tayo rito sa harap ng mga anak ng Diyos na mga muntit pilay, bulag, nabalian, mga ministro ng Ebanghelyo. Alam nyo na wala tayong kapangyarihan na magpagaling. Pero ang dakila nating Panginoong Yesus Kristo ay nagpapadala ng mga tandang ito. At kinukundina ang dyablo na sa inyo nga'y gumapos. Kinukundina natin ang dyablo. Kinukundina natin ang pagkabulag. Sa pangalan ni Yesus Kristo na anak ng Diyos, inihiling namin na ang Diyos ay magkaloob sa amin ng pananampalataya para sumampalataya ng panalangin ng pananampalataya ay nagliligtas ng mga may sakit at ibabangon sila ng Diyos at sila'y magsisigaling. Iyo po mismong ipagkaloob ito, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon mga kapatid na lalaki, lumakad kayo roon. Lahat ng iba pa sa inyo ay tumuon sa pananalangin ngayon, habang tayo po ay ang mga ministro ay nananalangin para sa kanila rin ngayon. Manalangin po tayo, magpatong ng mga kamay. Makalangit na Ama, sa inyo riyan ng mga nakikinig na di nakadako sa pila para sa pananalangin, magpatong kayo ng mga kamay nyo sa isa't isa ngayon. Magpatong kayo ng mga kamay nyo sa isa't isa. Makalangit naming Ama, ipinamamanhik po namin sa iyo ang mga taong narito ngayon habang isinasara na namin ang gawaing ito at ang malawakang panghihikayat na ito sa ilalim ng bandera ni Yesus Kristo, ang dakilang pinahirang dakilang saserdote ng Diyos, si Emmanuel, na nakatayo, nagbangon mula sa patay, walang hanggang nabubuhay upang mamagitan.
Ang dakila niyang presensya ay narito po sa amin ngayon. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay narito pong lumukob sa amin upang ibunsod kami na makakita ng mga pangitain, magpropesiya, magpatong ng mga kamay sa mga may sakit. Hindi babalik ang di nabibigong salita ng Diyos sa kanya na walang bunga. Kinukondena ko ang bawat diablo ng karamdaman, ang bawat kapangyarihan ng kasalanan, ang bawat kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus Kristo, lumisan ng madali nawa mula sa mga tao at ang mga tao'y mapagaling. Iyo pong pagpalain itong mga ministrong mga kapatid na ito, Panginoon, sa kanilang paglalakip-lakip na magkakasama sa isang puso at isang pagkakasundo at maging ang lahat ng mga miyembro ng iglesia. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa malaking dakong ito ng Middletown, Ohio, Ikaw po'y magpadala ng isang revival pagkatapos nito, Panginoon, na hagibis mula sa isang panig patungo sa kabilang panig, isang pagdudugtong-dugtong ng mga buto, Panginoon, at litid ng balat. At naway ang kapangyarihan ng Diyos ay magbangon ng isang puspos ng kapangyarihang iglesia na nagkakaisa rito sa siyudad na ito na hahagibis, isang ehemplong iglesia sa buong bansa ng mga tao'y paririto sa siyudad na ito para masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Pagalingin ng mga may sakit at nagdurusa, iligtas ang mga ligaw at tanggapin ang kalwalhatian sa iyong sarili. Iyo pong ipagkaloob ito ng lahat ng mga panyong ito at mumunting mga ipadadala na nakalapag dito. Dalangin ko, Panginoon, na ang Espiritu Santong nakalukod sa amin at sa gusali pong ito ay pahiran kami ng bawat isa sa kanila ay mapagaling. Nasusulat sa Biblia na noong ang Israel ay nasa daan ng pagganap ng tungkulin sa kanilang daan patungo sa lupang ipinangako, ng dagat na pulay sumagabal noon. At isa sa mga manunulat ang nagsabi, tumingin ang Diyos sa pamamagitan ng haliging apoy at nahintakutan ang dagat na pulat kaya umurong ito. At ang Israel ay tumawid patungo sa lupaing pangako na ipinangako. At ngayon, naroon yun sa Biblia, naroong nasusulat, higit sa napamang ibang bagay ay aking pagiginhawain kayo sa kalusugan. At sa oras na makarating ang mga panyong ito sa mga tao, kung saan may dagat na pulang inihambalang si Satanas sa harapan nila, naway tumingin ang Diyos pa ibaba sa pamamagitan ng dugo ng sarili niyang anak na si Jesus Kristo at kondenahin ang bawat karamdaman ng mga taong di makapunta rito at naway ang mga karamdaman ay lumayas at mahintakutan sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos at sa pahid ng Diyos. At naway ang mga tao ay makatawid patungo sa mabuting pangako ng mabuting kalusugan at kalakasan. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, at itinatagubilin namin ang lahat-lahat sa iyo sa pangalan ng iyong maibiging anak, ang aming tagapagligtas na si Jesus Kristo. Amen. Sa mga naritong nakikinig, hayat sa Kanya na sa ating lahat ay nakakakilala, sa Kanya na nagbangon sa atin upang maging Kanyang pamana sa mundong ito, sa Kanyang iglesia, naway ang mga mayayamang pagpapala ng Diyos ay mapasa inyong lahat hanggang sa pagkikita natin uli. Ang kasunod po nating gawain, ipinapaalala lang, gaganapin po sa tabernakulo, linggo ng umaga ng linggo ng pagkabuhay. Tapos ako nga'y pupunta po ako sa Illinois pagkatapos nun. Pagpalain kayo, dumalo kayo sa inyong mga iglesia, dumalo kayo sa mga iglesyang ito. Paglakip-lakipin nyo ang mga puso nyo na magkakasama, manatili sa salita ng Diyos, mabuhay para sa Kanya, dahil may mga kakilakilabot na mga bagay na kakaharapin pa kayo. Alalahanin nyo yan. Hanggang sa pagkikita-kita natin muli, tumayo po tayo at umawit. Ngayon nang may pagpipitagan, makipagkamay po sa mga nasa likod nyo, harapan nyo at sa katabi nyo. Ang bawat isa ngayon, ngayon habang nakataas ang inyong mga kamay sa Diyos, sigit lakasan nyo lang po, bawat isa ilakas nyo lang ang pag-awit nyo.
Iyuko na po natin ang ating ulo ngayon. Till we meet, till we meet at Jesus. Alalahanin niyo, marami po sa atin ang maaring di na makita muli sa hinaharap. Ngayon, ihiging niyo ito. Your pastor. Ito na po ang inyong pastor.